Inakala ng lahat na siya ay isang talunan, ngunit na-unlock niya ang mga kapangyarihan sa S-rank pagkatapos lumipat sa isang paaralang puno ng mga multo at halimaw. Si Haru ay isang malungkot na binata na nagtuturo noon sa isang Japanese high school, ngunit ang kanyang buhay doon ay lubhang mahirap dahil siya ay tinatrato na parang isang punching bag at pinapahiya araw-araw. Isang araw, nagpasya siyang huminto sa kanyang trabaho at nagsimulang maghanap ng ibang paaralan, nang ang isa sa kanyang mga kaibigan ay nakipag-ugnay sa kanya sa isang trabaho sa pagtuturo sa Hayaki Academy. Ang Hayaki Academy, gayunpaman, ay hindi ordinaryong paaralan, dahil espesyal itong ginawa para sa yokai or mga supernatural na nilalang mula sa alamat ng Hapon, na nag-iiwan sa kanya bilang ang tanging tao sa isang lugar na puno ng mga nakakatakot na halimaw. Sa araw ng pagsali, si Haru ay nakarating sa isla na lahat ay napuno ng posibilidad na magsimula ng bago. Naglalakad siya sa mataong pamilihan at hindi nagtagal ay nakarating siya sa akademya, kung saan nakilala niya ang prinsipal. Matapos siyang bigyan ng klase ng punong guro, at pagkatapos huminga ng malalim, pumasok si Haru sa silid-aralan, na kinilabutan lamang sa isang silid na puno ng mga mahiwagang hayop at nakakatakot na mga halimaw na narinig lamang niya sa mga lumang kwentong katatakutan. Sinubukan kaagad ni Haru na tumakas, ngunit hinarang ng punong guro ang kanyang dinadaanan at ipinaliwanag na ang Hayaki Academy ay isang paaralan para sa mga ghouls at espiritu mula sa buong Japan, at ito ang malaking pagkakataon ni Haru na sumikat bilang isang guro. Iniisip ni Haru kung dapat na ba niyang iwan ang lahat at maging panadiro, ngunit hindi nag-ambala ang punong guro at itinulak siya pabalik sa klase. Agad na nagtago si Haru sa ilalim ng mesa, ngunit ang isa sa mga ghouls, na pinangalanang Mikoto, ay tinawag siyang talunan at sinubukang tulungan siyang makalabas ng mesa. Nagpasya si Haru na huminto sa pagiging duwag at hinawakan ang kamay ni Mikoto, para lamang mapunit ang kanyang damit. Di nagtagal, tinawag ng punong guro si Haru at binigay sa kanya ang isang ghoul na diksyonaryo upang tulungan siyang malaman ang tungkol sa kanyang mga kakaibang estudyante at isang koleksyon ng mga uniforme. Pagkatapos nito, muling pumasok si Haru sa klase at nagsimula sa isang roll call habang natututo din tungkol sa mga ghouls mula sa diksyonaryo ng yokai. Nalaman niya ang tungkol kay Mikoto, ang gwapong blonde na patuloy na hindi siya pinapansin, at si Mami Kechi, ang kanyang kaibigan na isang raccoon dog. Biglang pumasok si Hajita sa silid-aralan na may dalang mga kakaibang regalo para sa kanyang mga kaibigan mula sa Hawaii, ngunit sa sandaling malaman niya na si Haru ay isang guro na tao, pinatumba niya ito sa pamamagitan ng suntok, na pinilit na ipaliwanag ni Mami Kechi na ang pinakamamahal na kapatid ni Hajita ay nagpakasal sa isang tao, na nag-iwan sa kanya ng medyo mainitan ang ulo at sensitibo. Nang maglaon, nalaman niya mula sa mga mag-aaral na ang isang babae na nagngangalang Zasheki ay hindi na pumupunta sa akademya mula noong taglamig ng unang baitang, kaya nagpasya siyang bisitahin ang kanyang dorm at samahan siya para sa larawan ng klase. Pagkatapos ng klase, pumunta si Haru sa lugar ni Zasheki, malapit na sinundan ni Mikoto at Mami Kechi dahil gusto nilang bantayan ang kanilang guro, sa takot na mayroon siyang maruming panlilinlang sa kanyang manggas. Seryoso si Haru na pasamayan si Zasheki sa klase dahil ayaw niyang umulit siya ng grade, ngunit higit sa lahat, isa siyang ghoul ng good luck, at ang presensya niya sa silid-aralan ay makakatulong kay Haru. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kanyang dorm, ngunit nakalock ang pinto, kaya nag-alok si Mami Kechi na maging isang espiritu at pumasok sa keyhole, ngunit siya ay itinapon palabas habang ang pinto ay nakalock ng isang spell. Ngunit si Haru ang nagtulak sa pinto, sinira ito ng sabay, at nagulat ang dalawa pang ghouls. Pagpasok sa isang madilim na silid, nakasalubong nila ang isang geeky na babae na sumisigaw sa kanila na isara ang kanilang bitag dahil abala siya sa pagliligtas sa mundo. Ngunit lumalabas na si Zasheki ay aktwal na nagsasalita tungkol sa isang laro, na nagpapaunawa sa kanila na siya ay umiiwas sa totoong mundo. Nakikiusap sa kanya si Haru na bumalik sa paaralan dahil ang paaralan ay isang tunay na mundo kung saan makakaranas siya ng maraming kaligayahan. Bukod dito, magiging maganda siya sa isang uniforme ng mandaragat. Kinaumagahan, narinig ni Mikoto ang pag-uusap sa pagitan ng punong guro at ng dalawang guro na si Haru ay isang lalaking may supernatural na ghoul exorcism powers, na minana niya mula sa kanyang makapangyarihang mga ninuno, na nagawang itaboy ang mga ghouls sa malayong lupain. Ang pamilya ni Haru ay nagpapatakbo ng isang shrine sa mainland, kaya para sa mga ghouls,
magkakaroon ng positibong impluwensya si Haru sa mga estudyante. Kinabukasan, sumama sa kanila si Zasheki, ngunit sa kakilakilabot ni Haru, nakasuot siya ng pantalon sa ilalim ng kanyang sailor uniform, na ganap na labag sa mga patakaran ng paaralan. Nang maglaon, lahat sila ay kumuha ng larawan sa klase kasama si Zasheki, at si Haru ay masaya na sa kabila ng mga tagumpay at kabiguan, nagawa nilang magkaroon ng larawan na magkasama. Si Haru ay nasa labas kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, si Meki, ang one-horned ghoul teacher, at si Hatanaka, ang school counselor, para sa mga inumin. Doon, nalaman niya na ang paaralan ay may araw ng pisikal na pagsusuri bawat taon upang magpadala ng mga mag-aaral para sa isang check-up. Kinaumagahan, hiniling ni Haru sa mga mag-aaral na magpalit ng kanilang kasuotang pang-sports at maghanda para sa pisikal na eksaminasyon, at ang mga ghouls ay nagsimulang magpanik, tulad ng mga regular na tao, natatakot sa mga karayom sa iniksyon. Pagkatapos pakalmeyan ang mga ghouls, aalis na si Haru sa klase nang hilingin ni Hatanaka na tumakbo siya sa audiovisual room para tumulong sa vision test. Sinubukan ng isang walang alam na Haru na magtanong, ngunit si Hatanaka, nakilala sa kanyang maikling pasensya, ay sumisigaw sa kanyang mukha. Pagkaraan ng mahabang araw sa audiovisual room, bumalik si Haru, ngunit kinagat ang kanyang ulo ni Hatanaka, naggalit na hiniling sa kanya na kunin ang raccoon dog at ang pusa para sa espesyal na pagsusuri. Sa medical room, inilagay ni Meki ang mga hayop sa loob ng hola upang mabakunahan ni Dr. Takahashi. Hindi nagtagal, sumabog ang kaguluhan sa loob ng hola dahil ang mga hayop ay sobrang natatakot sa injection. Hindi nagtagal, pumasok si Hatanaka, at hinawakan siya ni Meki sa kanyang scarf at ikinulong sa loob dahil kailangan din bigyan ng bakuna si Hatanaka, dahil isa siyang Kamatachi, isang hayop na gumagamit ng matutulis na kamay nito sa paggupit ng mga bagay. Nang subukan ng doktor na bigyan ng bakuna si Mami Kechi, tumalon siya sa hangin, na naging sanhi ng pagtusok ng syringe sa ulo ni Haru. Ang isang takot na Haru ay nagtanong sa doktor kung siya ay magiging maayos. Pinapakuha siya ng doktor ng higanteng injection shot para lang maging ligtas. Susunod, si Haru ay nag-aatubili na umakyat sa isang higanteng ghoul na nagngangalang Oda upang sukatin ang kanyang taas. Sinimulan niyang akyatan ang higanti at umabot sa kanyang tainga, ngunit tinatangay ng malakas na hangin ang paborito niyang libro, dahilan para mawalan siya ng balanse. Gayunpaman, si Mikoto, na natutulog sa ulo ni Oda, ay nagawang iligtas siya. Sa wakas, naabot ni Haru ang ulo ni Oda at sinabi kay Meki na ang higanti ay may sukat na 30 metro, na sinira ang record ng malaking rebulto ng Buddha. Pagkatapos ng mga sukat, nang magsimulang bumaba si Haru, hindi sinasadyang nabahing si Oda, na naging sanhi ng pagkawasak ng mga bintana ng paaralan. Ngunit ang matinding pagbahing ay nauwi sa paghagis ni Haru at Mikoto sa ibabaw ng punong guro, at pareho silang nagsimulang magpanik. Nag-aalok si Haru na bayaran ang sirang bintana, ngunit hiniling sa kanya ng punong guro na linisin ang swimming pool sa halip. Maya-maya, papunta na si Haru sa swimming pool kasama ang ilang ghouls mula sa kanyang klase. Pagdating nila sa lugar, nabigla sila nang makita ang ghoul-anit na estado ng swimming pool, na kailangan pang ayusin kaysa linisin. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Haru at Mikoto ang pag-drain ng nakakalason na tubig, ngunit biglang nahulog ang isang sobrang excited na Hajita sa loob ng nakakalason na pool. Nagsimulang magpanik ang lahat, at halos mabasa ni Haru ang kanyang pantalon. Ngunit sa kabutihang palad, lumalangoy si Hajita, gayunpaman, siya ay naging isang Waido na ghoul, kaya sinipa nila siya pabalik sa pool at patuloy na nagtatrabaho. Ngunit bigla, nagsimulang sumigaw si Mami Kechi para humingi ng tulong dahil hinihila siya ng mga swamp ghouls na tinatawag na kappa sa loob ng pool para gumawa ng sushi mula sa kanya. Lahat sila ay sinubukang tulungan siya, ngunit ang mga kappas ay mas malakas, kaya inihatid ni Mikoto ang kanyang malakas na sipa at nailigtas si Mami Kechi. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas mula sa pool ang isang sugatang kappa at binalaan sila na sisipain ng kanyang amo ang kanilang mga sarili, at hindi nagtagal, isang malaking ghoul na may katawan ng isda at mukha ng isang tao ang lumabas mula sa pool. Hinihiling ng ghoul na talunin siya kung nais nilang linisin ang pool na ito. Nagpapagalit ito kay Tamaw, na nag-transform sa kanyang anyo ng pusa at tumalon sa fish ghoul para kainin siya, ngunit kinakain siya ng ghoul.
Pagkatapos, tumalon ito para atakihin sila, ngunit hinarang siya ni Mikoto gamit ang kanyang suntok at hiniling kay Oda na maging isang higanti at hulihin ang amo ng isda. Matapos talunin ang boss, hiniling nila sa kanya na sumali sa kanilang biology lab kasama ang mga kapa at kumain ng 3 beses sa isang araw, at ang amo ay masayang sumang-ayon. Ngunit biglang, ang higanteng si Oda ay tumalon sa sakit dahil siya ay napunta sa nakakalaso na tubig, at hindi nagtagal ay nahulog siya sa iba pang mga ghoul. Ito ay humahantong sa pagkansela ng paglilinis, at si Haru ay nakakakuha ng bawas sa sweldo dahil sa pagkabigo sa kanyang trabaho. Kinabukasan, inanyayahan ni Meki si Haru na sumali sa kanyang klase ng Ghoul Studies para malaman ang tungkol sa mga yokai. Pumayag si Haru dahil tuwang-tuwa siyang mas maunawaan ang kanyang mga estudyante. Pagkaalis niya, tinanong ng ibang mga guro sina Meki at Hatanaka kung hindi sila natatakot sa kapangyarihan ni Haru, na binanggit ng principal. Sinabi ni Meki na ang lakas ni Haru ay ginagawa siyang isang mahalagang tao, kaya matalino na panatilihin siyang malapit sa silid-aralan. Inanunsyo ni Meki na mag-aaral si Haru kasama ang Class 2-3, at ang mga ghouls ay hindi nasa sabik. Humingi ng takdang aralin si Meki, at sinabi ni Hajita na iniwan niya ito sa dorm, kaya sinabihan siya ni Meki na kunin ito, kaya umalis si Hajita sa klase. Sinimulan ni Meki ang aralin, na nagpapaliwanag ng mga uri ng mga ghouls tulad ng mga humanoid, mga hindi nakikita, at mga nagsasama. Sinabi niya na ang pinakamapanganib ay ang mga magic user na maaaring magdulot ng kaguluhan. Sabik na nakikinig si Haru, nagtataka tungkol sa kapangyarihan ni Mikoto, ngunit si Mikoto, ang bad luck ghoul, ay nahuli siyang nakatitig at pinitik siya ng panulat dahil sa inis. Ipinaliwanag ni Meki na sina Mikoto at Zasheki ay mga magic user na ang mga kakayahan ay maaaring humantong sa mga aksidente, na ginagawang mahirap hawakan. Ibinunyag ni Meki na siya ay isang action type na ghoul at nag-aalok na ipakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang mga estudyante ay nataranta, alam ang kanyang kasaysayan, ngunit gusto itong makita ni Haru. Uminom siya ng alak upang i-activate ang kanyang kakayahan at sinuntok ang pisara, nagpapadala ng shockwave sa silid-aralan. Ibinulong ni Mikoto kay Haru na kailangan ni Meki ng alak para sa mahika at minsang nawasak ang kalahati ng paaralan. Nawalan ng kontrol si Meki at nagsimulang maghagis ng parang ahas na spell, at kapag sinubukan ng isang estudyante na humingi ng tulong, pumulandet si Meki ng citrus juice sa kanilang mga mata. Tumakbo siya patungo kay Haru, na natigilan, hindi sigurado kung paano gamitin ang kanyang dapat na kapangyarihan. Hinihimok siya ni Mikoto na subukan ito, ngunit inamin ni Haru na hindi niya alam kung paano. Sa kabilang banda, narinig ni Hatanaka ang kaguluhan habang papunta sa isa pang klase, at hindi nagtagal ay nasira ang pinto ng silid-aralan, at dumaong si Haru sa pasilyo. Tumalon si Meki sa kanya, handang ihagis siya sa rehas. Ngunit sumigaw si Mikoto na kapag napatigil ni Haru si Meki, ipapakita ni Zasheki ang kanyang pang-ibaba sa ilalim ng kanyang sailor na uniforme. Ang unipormeng pagkahumaling ni Haru ay nag-spark ng isang bagay sa loob niya, at isang pagsabog ng enerhiya ang sumabog, pinatahimik si Meki at iniwan ang silid-aralan sa mga guho. Bumalik si Hajita dala ang kanyang takdang aralin at nakanganga sa wasak na silid-aralan. Kinabukasan, sinundan ni Hajita si Naiyudo, isang ghoul na may isang mata, na humihingi ng midterm notes, kaya nagreklamo si Naiyudo na ang pagungal ni Hajita ay ginagawa siyang katulad ng kanilang guro, si Haru. Nagpakita si Haru sa likod nila, na tinatakot silang dalawa, at sinigawan nila siya para sa kanyang horror movie entrance. Ipinaliwanag niya na tinutulungan niya si Hatanaka sa paggabay ng mag-aaral upang mapabuti ang komunikasyon. Itinuro ni na Hajita at Naiyudo na ang blonde na buhok ni Mikoto ay lumalabag sa mga alituntunin ng paaralan, kaya kinakabahan itong siniyasat ni Haru. Ngunit hinawakan ni Mikoto ang kanyang mukha at itinapon. Nagdadaldal ang takot na Haru na maaaring panatilihin ni Mikoto ang kanyang buhok kung ito ay nakaistilo, ngunit narinig ito ni Hatanaka at hinatak ang pag-usbong ng buhok ni Haru dahil sa hindi pagpansin sa mga panuntunan. Pumasok si Zasheki, ipinagmamalaki ang tungkol sa pagpaslang ng mga halimaw sa kanyang video game, ngunit hiniling sa kanya ni Haru na huminto sa pagsusuot ng pantalon sa ilalim ng kanyang palda. Sinipa niya ang mukha nito, tinatawag siyang kilabot. Ngunit kapag nagpatuloy siya, hinayla siya ng isang mummified na pulis na yokai, para sa hindi naaangkop na mga komento.
Matapos mawala si Haro, nag-aalok si Zasheki ng mga gaming console sa mga kaibigan, ngunit inagaw sila ni Hatanaka. Sinabi niya kay Haro na i-lock ito sa isang safe para maiwasan ang mahiwagang pagnanakaw, ngunit narinig ni Nanay Yudo at Zasheki at tumakbo sa klase upang magplano at maghiganti. Nalaman nilang kumukuha rin si Hatanaka ng mga telepono mula sa iba pang mga goal, kaya nagpaplano sila ng break-in sa gabi. Nang gabing iyon, pumasok sa opisina sina Hajita, Nay Yudo, ang magkapatid na Otaka, at Zasheki. Ngunit kapag nakita nila ang mga anino, sila ay sumisigaw, iniisip na sila ay nahuli. Ngunit si Haro lang ito, na napagkakamalan silang magnanakaw. Nag-aalok siya na i-unlock ang safe at ibalik ang kanilang mga laro, ngunit habang binubuksan niya ito, isang mahiwagang hola ang nagkulong sa kanila. Nagpakita sina Meki at Hatanaka, na inihayag na ito ay isang setup upang mahuli ang mga lumalabag sa panuntunan, at si Haro ay bahagi rin ng plano. Ang dalawahang Diyos ng hangin at kulog, ang magkapatid na Otaka, ay nagdala ng bagyo, sinira ang hola, at hinabol sila ng mga guro sa mga bulwagan. Binigyan ni Hatanaka si Meki ng alak, pinalakas ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang Diyos ng kulog ay naghagis ng bolt ngunit di tinamaan si Meki ngunit naglagay ng apoy sa jacket ni Haro. Sa gulat, pinindot ni Haro ang alarma sa sunog. Natigil ang kaguluhan ng mapagtanto nila na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kung saan naisip ng mga guro na ang mga mag-aaral ay habol ang midterm paper, hindi ang kanilang mga laro. Ibinalik ni Hatanaka ang mga device upang maiwasan ang karagdagang gulo, ngunit ang alarma ni Haro ay nag-trigger ng mga fire brigade, na ngayon ay nakapalibot sa campus. Hindi nagtagal, ang mga sirena ay umalangaw habang nagkakalat ang mga ghouls upang iligtas ang kanilang mga sarili. Kinabukasan, sinabi ni Haro sa kanyang mga estudyante na siya ay kapapanayaman ng yokai TV show na tinatawag na Ghoul Memoirs, na nagpaplanong gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ng mga estudyante na ito ay isang masamang ideya dahil siya ay isang talunan na may uniformeng trip, at ito ay nagpapanik kay Haro, na nag-iisip na dapat na siyang sumuko. Ngunit pinipigilan siya ng mga ghouls na gawin iyon, at sinabing tutulungan nila siyang maging pinakamahusay na guro upang hindi niya mapahiya ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang oras, isang butterfly ghoul at ang kanyang nakakatakot na katulong ang nagpakilala kay Haro, na nagsasabi sa kanya na sila ay mula sa palabas sa TV at pakikipanayaman siya ngayon. Dinala sila ni Haro sa kanyang klase upang ipakilala ang kanyang nasasabik na mga mag-aaral, na handa nang gumawa ng isang debo sa telebisyon. Si Haro ay nakatayo sa tabi ng kanyang mesa para magturo, ngunit nagulat siya nang mapagtanto niyang dala niya ang kanyang uniformeng collection book sa halip na ang textbook ng klase. Sinubukan niyang kumalma ngunit pinasirya muli ang kanyang katawan sa pisara sa takot, at tinanong ni Hatanaka mula sa kabilang klase kung ano ang problema sa kanya. Pagkatapos ng klase, hiniling ng butterfly ghoul kay Haro na gabayan siya sa susunod na klase para i-record ito para sa dokumentaryo. Ang susunod na klase ay ang kay Hatanaka, kung saan magsasanay ang mga ghoul ng tunay na pananakot, at sumali rin si Haro. Binuksan ni Hatanaka ang isang bakante na silid-aralan at ibinunyag na ito ay patungo sa Honshu, ang luma na shopping district, kung saan dapat nilang subukan ang kanilang mga kasanayan. Ngunit sinabi ng isang ghoul na nagngangalang Yudogawa na si Haro ay hindi angkop na pantirya ng pananakot dahil siya ay isang loner na walang kaibigan, kaya hindi mabilis na kumalat ang balita ng pananakot. Inanunsyo ni Hatanaka na hindi dapat matakot ang matatandang bata, may sakit, at mga buntis na kababaihan. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pagsasanay, at pinon na sina Yudogawa at Nayudo. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa kanilang mga kasintahan, kaya nagpa siya ang duo na gawin silang kanilang target. Lumapit si Yudogawa sa mga lalaki bilang isang nawawalang babae na nagtatanong ng mga direksyon, at siya ay naging isang malagim na kalansay, na tinatakot ang dalawa. Pagkatapos ay humarang si Nayudo sa kanilang daan at tinakot sila sa pamamagitan ng kanyang isang mata na mukha. Sumunod ay sina Mashino at Hajita, at bigla silang nakakita ng isang babaeng may afro cut, kaya nagpa siya silang takutin siya. Ngunit sa sandaling gawin nila iyon, ang babae ay nagtapon ng isang supot ng asin sa mukha ni Hajita.
Ang babae ay, sa katunayan, isang tagahuli ng masasamang espiritu na inupahan ng dalawang estudyante sa high school, at sa lalong madaling panahon ay sinimulan niyang habulin ang dalawa gamit ang kanyang palakol upang ma-exorcise ang mga ito. Nang maglaon, sinabi ng dalawa kay Hatanaka ang buong sakuna at ipinaalam sa kanya na itinali nila siya sa isang puno sa ngayon. Ang susunod ay ang pasang si Akisoma at ang cute na raccoon na si Mami Kechi. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng dalawang high school na babae, at si Akisoma ay naging isang kuting, na nakakuha ng atensyon ng mga babae. Si Mami Kechi ay naging isang raccoon dog, ngunit sa halip na takutin sila, nakipagkaibigan sila sa mga high school. Nagpa siya si Hatanaka na ipadala sina Mikoto at Haru sa pagkakataong ito, at si Haru ay tumatalon sa tuwa. Sa kanilang paglalakbay, sinabi sa kanya ni Mikoto na medyo gaanong nawawalan siya ng magic dahil nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang isip. Hiniling sa kanya ni Haru na huwag mag-alala dahil kapag may nangyaring mali, gagamitin niya ang mahika ni Mikoto gamit ang kanyang kapangyarihan. Naghahanda si Mikoto na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan sa isang lalaking may aso, ngunit ang kanyang mga kapangyarihan ay naging ligaw, at ang aso ay nauwi sa pagngangalit, nagsimulang habulin si Haru. Ang kawawang si Haru ay nakagat, at kasabay nito, siya ay natama ng bisikleta, dahilan upang siya ay mabitin ng patiwarik na may dugong umaagos mula sa kanyang mga butas ng ilong. Tinanong siya ni Hatanaka kung okay lang siya, at hiniling sa kanya ng mapait na Haru na kumuha ng isa pang pares ng baso kung naramdaman niyang okay lang si Haru. Pinayuhan sila ni Hatanaka na takutin ang mga tao ng mapayapa, at biglang, tinanggal ni Mikoto ang mga damit ng duo, na tinakat ang isang babae. Bumalik sa klase, pinasalamatan ng direktor si Haru para sa kanyang oras, ngunit hindi kumbinsido ang mga estudyante, at sigurado sila na kinunan ng video si Haru na gumagawa ng mga kalokohan. Kaya gumawa sila ng plano para tulungan siya. Nang maglaon, nang si Haru ay nagbibigay ng isang pangwakas na panayam, si Hajita ay dumating kasama ang iba pang mga lalaki na nakasuot ng pang bad boy, at ipinaliwanag ni Mami Kechi kay Mikoto na si Hajita at ang iba ay gumaganap bilang mga kontrabida upang i-highlight ang mga kasanayan ni Haru. Di nagtagal, sinimulan nila ang kanilang pagkilos at itinali ang isang grupo ng mga estudyante sa isang poste, na pinilit na pag-alitan sila ni Haru. Ngunit hiniling sa kanya ni Mikoto na tumayo at gumamit ng higit na puwersa. Sa wakas, nagawa ni Haru na gumamit ng malalim na boses, at umatras ang mga bad boy, na nagbibigay ng magandang eksena sa TV crew. Pagkatapos, inanunsyo ng direktor na patuloy nilang kukunan ang mga aktibidad ng club, ngunit biglang nahulog ang isang marshmallow goal sa rehas, at tumakbo si Haru upang iligtas siya. Ngunit sa sandaling gawin niya, nagsisimula na rin siyang bumagsak. Pero buti na lang, nahuli siya ng kanyang mga minamahal na estudyante sa kalagitnaan, at pinagalitan siya ni Mikoto dahil sa pagiging tulala. Maya-maya, hinayla sila ng assistant director, na isang malaking tao. Pagkatapos ng shoot, ipinalabas ang dokumentaryo, at masaya si Haru, ngunit nararamdaman pa rin ng kanyang mga estudyante na may mali. Pagkaraan ng ilang oras, nakatanggap si Haru ng tawag mula sa kanyang kamag-anak na humihiling sa kanya na bisitahin ang Osaka, at pumayag si Haru. Habang ang tatlong ghouls na nakarinig sa kanya ay tuwang-tuwa dahil palihim nilang sasamahan siya sa mainland. Kinabukasan, sina Mikoto, Mami Kechi, Hajita, at Zasheki ay nakarating sa Osaka upang bisitahin si Haru. Habang sila ay nasa isang restaurant na nanananghalian, itinuro ni Mami Kechi na si Zasheki ay hindi pa bumabalik mula sa banyo. Hindi nagtagal, lumabas si Zasheki, ngunit sinundan siya ng dalawang lalaki na kumukulit sa kanya, kaya hiniling niya sa mga lalaki na tulungan siya. Hiniling ni Mikoto kay Hajita na igalaw ang kanyang sarili at tulungan ang kanilang kaibigan, ngunit bago niya magawa, isang lalaking kamukha ng kanilang guro ang nagpakita ng wala saan at nagsabi ng ilang may sense sa mga stalker. Ang lalaki ay kamukha ni Haru, ngunit siya ay nakasuot ng medyo classy na damit na may salaming pang-araw. Ngunit biglang tumakbo si Haru patungo kay Mikoto at niyakap ito pababa sa baywang, dahilan upang siya ay magalit. Nang maglaon, nalaman nilang may kambal si Haru na nagngangalang Amaki, at magkasalungat sila. Sumakay sila sa kotse para pumunta sa bahay ni Haru, at para makatipid ng upuan, ginawa nilang drink shake si Hajita. Hindi nagtagal, narating nila ang tahanan ng pamilya ni Haru, ang Abe Shrine,
at sinabi ni Haru kay Mikoto na ipinaliwanag niya ang lahat sa kanyang ina dahil si Mikoto lang ang nakakaalam tungkol sa shrine. Biglang tumakbo ang isang lalaking nakakimono, na kamag-anak ni Haru, para batiin siya. Ngunit sinipa siya ni Haru sa lakas ng loob para pigilan siyang sabihin ang sikreto ng dambana. Kapag nagtanong ang mga ghouls tungkol sa lalaki sa lupa, sinagot ni Haru na siya ay isang simpleng espiritu. Hiniling din ni Haru sa kanyang ina na ilihim sa mga ghouls na sila ay nagpapatakbo ng isang dambana. Sa loob, magkasama silang nakaupo, at masaya ang nanay ni Haru na makita ang mga kaibigan ng kanyang anak at ikinwento sa kanila ang mga nakakatawang kalokohan at alaala ng pagkabata ni Haru. Ngunit sa lalong madaling panahon, pumasok si Amaki at sinimulang insultuhan ang kanyang kapatid dahil sa pagiging isang guro, at kapag pinagalitan siya ng kanyang ina, hiniling niya itong manood ng paborito niyang palabas sa TV. Pagkatapos nito, itinapon niya ang mga ghouls sa labas ng bahay, sinabi na ang kanyang kapatid ay hindi maaaring manatili sa isang grupo ng mga ghouls, at sinabi ipaparesign siya. Binalaan niya ang mga ghouls na layuan ang kanyang kapatid. Nang tanungin ni Haru si Amaki tungkol sa pagiging abala niya sa mga ghouls, sumagot siya na ayaw niyang mamuhay ang kanyang kapatid kasama ang isang grupo ng mga kakaibang nilalang. Nang marinig ang masasamang bagay tungkol sa kanilang sarili, nilampasan ni Hajita ang pinto at hiniling kay Amaki na lampasan ang kompleks ng kanyang kapatid, ngunit nang makita si Hajita sa anyo ng ghoul, si Amaki ay bumagsak sa takot. Nang maglaon, humingi ng paumanhin sa kanila ang ina ni Haru at hiniling na sumali sa kanilang taunang pagdiriwang ng dambana at tulungan sila sa mga tindahan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa venue at laking gulat nila nang makita ang napakaraming tindahan. Iminumungkahi ni Haru na tumulong ang mga ghouls sa mga tindahan ng laro, at lahat sila ay agad na sumang-ayon. Pagkatapos mag-set up ng ilang mga tindahan ng laro, sinimulan ng mga ghouls ang mapaglarong pang-aapi kay Haru, kung saan si Mikoto ay gumawa ng bullseye diagram sa kanyang shirt at halos tamaan ni Hajita ang kanyang tiyan gamit ang kanyang mud balls. Binabalaan sila ni Haru na dapat nilang panatilihing mababa ang kanilang sarili at iwasang mahuli ng mga tao. Sa gabi, nagsisimula ang pagdiriwang, at sina Haru, Amaki, at Mikoto ay nasa water balloon shop. Nag-aalok si Haru na magdala ng makakain. Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Amaki kay Mikoto na wala siyang anumang kapangyarihan ng exorcism, na ginagawang ang kanyang kapatid lamang ang may kapangyarihan ng mga ninuno. Ipinaliwanag niya na noong siya ay napakabata, hiniling sa kanya ng kanilang ama na huwag buksan ang isang pinto kung saan ang isang malakas na soul snatcher ghoul ay na-exorcise at nakulong, ngunit hindi sinasadyang nabuksan ng kanilang ama ang pinto. Hindi nagtagal, nakalabas na ang soul snatcher, at malapit nang nakawin ng ghoul ang kaluluwa ng kanilang ama, ngunit hindi sinasadyang iniligtas sila ni Haru gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Nang tanungin ni Mikoto kung bakit hindi nila sinabi kay Haru ang tungkol sa kanyang mahiwagang kapangyarihan, ibinunyag ni Amaki na nang malapit na sila, itinapon na ni Haru ang lahat ng mga ghouls gamit ang kanyang malalakas na kapangyarihan, kaya binigyan nila siya ng isang string ng mga perlas upang sugpuin ang kapangyarihang iyon. Nang ipahayag ni Amaki ang kanyang takot para sa kapakanan ng kanyang kapatid, tiniyak ni Mikoto sa kanya na aalagaan niya si Haru kung maging mali ang mga bagay dahil hindi gaanong nakakaapekto ang kanyang kapangyarihan kay Mikoto. Hiniling niya kay Amaki na magtiwala sa kanyang kapatid, na isang mahusay na guro. Nang marinig ni Haru ang pag-uusap, tumakbo siya para yakapin si Mikoto sa kaligayahan at pinabasa siya sa pool. Nang makita silang maayos, tahimik na binabati ni Amaki ang kanyang kapatid. Kinabukasan, ang mga ghouls ay nasa istasyon na handang umalis kasama si Haru, at hiniling ni Amaki kay Mikoto na alagaan ang kanyang kapatid. Ang susunod na araw ay araw ng palakasan ng Ghoul School, at idineklara itong bukas ng punong guro. Ang weirdo na may maskara ay nag-anunsyo na ang klase na kulelat ay hihilingin na mawala, at ang sweldo ng kanilang homeroom teacher ay puputulan. Idinagdag niya na ang guro ng natalo na klase ay mapipilitang magsuot ng pulang damit na panloob at magturo, na gagawing magprotesta si Haru para sa kanyang karapatang pantao. Si Haru ay binibigyan ng gawain ng pagkolekta at pagsuri sa mga papel ng tanong ng scavenger hunt relay. Mula sa kanyang klase, sasali sina Mizuka, Zasheki, at Hajita.
Di nagtagal, nagsimula ang scavenger hunt relay, at ang isang maliit na Mami-Kechi ay biglang nag-transform sa isang malaking buffman na may abs at malalakas na binti at naging unang taong nakaabot sa kahon na may mga tanong. Matapos makita ang tanong, tumakbo si Mami-Kechi patungo sa kanyang klase at binuhat si Mikuto sa kanyang mga bisig, ipinahayag na mayroon siyang isang matalik na kaibigan bilang kanyang tanong, kaya kinuha niya ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay ipinasa ni Mikuto ang baton kay Zasheki, na mabilis na tumakbo at sinagot ang kanyang tanong, na nagpapakita na kailangan niyang makuha ang espada ng Dragon King. Nang makita niya ito, iniba niya ang kanyang direksyon at tumakbo upang dalhin ang espada. Samantala, si Hajita ay lubhang naghihintay sa kanyang pagbabalik at sa lalong madaling panahon ay narinig ni Zasheki na tinatawag ang kanyang pangalan, na nagsasabi na dinala niya ang espada ng hari. Ibinigay niya ang espada kay Hajita, sinabing nasa dormitoryo niya ito dahil minsan niya itong nakuha sa dragon ngunit nakalimutan niyang ibalik. Hindi nagtagal, binunot ni Hajita ang kanyang tanong ngunit napagtanto niya na mahihirapan siya, kung saan kailangan niyang pumili ng isang kaklase na lihim na hindi niya gusto. Tinitimbang niya ang isang grupo ng mga pagpipilian, tulad ng pagpili kay Zasheki, dahil hindi ito tatutol dahil siya ang kanyang childhood sweetheart. Ngunit sa huli ay nalilito siya, napagtanto na ang lahat ng kanyang mga kaklase ay kamangha-mangha, kaya't nakita niya ang isang gusot na tanong sa kamay ni Mami-Kechi at hiniling sa kanya na ipahiram ito sa kanya na masaya niyang ginagawa. Ang tanong sa pagkakataong ito ay ang crush ni Hajita, at tumakbo siya papunta sa mga palikuran para kunin si Mikuto at tumakbo sa finish line para makuha ang unang premyo. Pagkatapos ng karera, mahigpit na niyakap ni Haru si Hajita, at nang hilingin ni Mikuto kay Hajita na ipakita ang kanyang tanong, napagtanto niyang mali ang nabasa niya. Nang makita ni Mikuto na binanggit sa tanong ang isang lihim na crush at siya ang pinili ni Hajita, naging awkward ang mga bagay sa pagitan ng dalawa, kung saan desperadong pakiusap ni Hajita na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Isang naguguluhan na si Mikuto ang nagsabi kay Hajita na nais niyang manatili sa kanyang kaibigan, at si Hajita ay halos masawi sa kahihiyan. Susunod ay ang Throwing Battle Monday Roga, kung saan natamon ng isa si Haro, ngunit mabilis na nakabawi ng hilingin sa kanya ng kanyang mahal na mga mag-aaral na suriin ang kanilang mga koponan para sa labanan sa horseback. Malapit nang magsimula ang laban sa horseback, at ang mga kalahok ay dapat na kumuha ng mga headband ng iba pang mga kalahok. Nagpasya silang sundin ang plano ni Haro, at ayon doon, si Oda ay naging isang higanti at nagtatago ng mga kalahok sa kanyang bibig habang ang mga mabilis tulad ni Mikuto, Akisoma, at Mami-Kechi ay nagbibigay sa iba ng isang mahirap na oras. Si Mami-Kechi ay naging isang mahabang armadong kasangkapan, at inalis ang lahat ng mga headband ng sabay-sabay at sa wakas ay dumapo sa kanyang likod palayo sa kanyang kasamahang si Mikuto, na naging dahilan para madiskwalipika siya. Di nagtagal, isang away ang sumiklab sa pagitan ng iba upang kunin ang mga headband mula kay Mami-Kechi, ngunit ang ibang mga estudyante ni Haro, tulad ng hinaharap na predictor na si Karashi, ay namamahala na bawiin ang mga ito. Ngunit habang si Haro ay nagdiriwang, ang koponan ni Nayudo ay napapaligiran ng ibang mga klase, ngunit ang Magic Mud Swamp ni Hajita ay nakakatulong sa kanila. Ngunit biglang, sumali si Maida at naging isang sirena, dinadala ang kanyang mga kasamahan sa kalangitan. Ang biglaang paglipad ay nagpapasakit kay Hajita, ngunit tinutulungan sila ni Yudo gawa sa kanyang mga kasanayan, at sa wakas, ang Class 2-3 ay nag-counterattack. Hiniling ni Maida kay Hajita na gamitin ang kanyang putik na latian upang alisin ang iba pang mga ghouls sa kanilang mga likuran, ngunit ang masamang pakiramdam na Hajita ay nauwi sa pagsusuka kay Maida, na ginawa siyang malunod sa isang pool ng dumi. Matapos ang maraming pagkatalo, nanalo ang koponan ni Oda at Nayudo dahil na-eliminate na ang lahat mula sa Class 2-3. Sinimulan ni Hatanaka at Meki na ipagdiwang ang pagkatalo ng klase, ngunit ipinaalala sa kanila ng punong guro na ang klase ni Haro ay mayroon pa ring koponan ni Zasheki. Pinayuhan pala siya ni Haro na maging invisible at mangagaw ng maraming headband. Nang marinig ito, napagtanto ng punong guro na si Haro ay may kakayahan sa pag-oorganisa ng mga ghouls at hinihiling sa kanila na sundin ang mga utos. Salamat kay Zasheki, pumangatlo ang klase ni Haro. Hindi nagtagal, hiniling sa kanya ni Hatanaka na magdala ng mga kagamitang pang-sports mula sa sports room, at sinamahan siya ni Mikuto upang tumulong.
Habang inililipat nila ang mga troso, aksidenteng natapilok ng isang ghoul ang isang bangkos ng mga troso, natamba ang hagdan ni Haro at napabagsak siya sa sahig. Ngunit biglang, ang mga troso ay malapit nang mahulog kay Haro nang tumalon si Mikoto upang iligtas siya at itulak siya sa isang ligtas na lugar. Ngunit hindi ginamit ni Mikoto ang kanyang mahika at napatid siya sa isang troso, na nahulog sa kanya, at halos hindi na siya makagalaw. Sa sandaling marinig ni Hatanaka ang kaguluhan, binago niya ang kanyang mga braso upang putulin ang troso at iligtas si Mikoto, ngunit napansin niya na si Haro ay humihikbi sa kawalan ng kakayahan upang iligtas si Mikoto. Pinuno ni Haro ang kanyang sarili ng isang pagsabog ng enerhiya, at nag-iisang nag-aalis ng mga log at tumakbo papunta sa medical room kasama si Mikoto. Ang sabi ng doc ay may sprain si Mikoto at malapit na siyang gumaling, ngunit hindi siya makakasali sa araw ng palakasan ngayon. Ang kanyang mga kaklase ay nagsimulang humikbi, at si Hajita ay naging likidong putik dahil sa pagkabigla, habang si Mami Kechi ay nakakabit kay Mikoto at patuloy na umiiyak. Tiniyak sa kanila ni Mikoto na hindi ito isang malaking bagay, kaya dapat na silang tumigil sa kanilang mga kakaibang kalokohan. Ang susunod na kompetisyon ay kung saan ang bawat klase ay pipili ng isang kinatawan ng isang hayop, isang espirito, at isang humanoid ghoul, at ang tatlo ay lalahok sa isang obstacle relay race. Ngunit si Mikoto ang mananakbo sa karera, at hiniling sa kanya ni Haru na huwag lumahok. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay nagsimulang maghanda para sa huling laban, at sa lalong madaling panahon ay magsisimula ang karera. Sa paglahok ng pusa mula sa klase ni Haro, nakatagpo siya ng unang balakid, na isang log-style balance beam. Ngunit nang malaman ng pusa na sinaktan nito si Mikoto noon, ginamit niya ang kanyang mahahabang kuko upang sirain ito. Ang susunod na balakid ay ang larwang langit, ngunit ang pusa ay pumikit upang maiwasan ang tukso at tumakbo ng buong bilis, na iniabot ang baton sa silk sheet ghoul. Ang silk sheet ay tumakbo ng buong bilis patungo sa finish line, ngunit siya ay dumaan sa hadlang ng hangin. Inilabas niya ang espesyal na pampasabog ng Science Club at tinalo ang mga wind ghouls. Ibinigay niya ang lasso kay Haro, na nagpasya na palitan si Miko, ngunit kailangan niyang tumawid sa isang 1,000-tier na vaulting box. Iniisip ng lahat na ito na ang katapusan ni Haro, ngunit ipinahayag ni Mikoto sa kanila ang kapangyarihan ni Haro. Yung iba natatakot na baka masaktan din ang mga ghouls, pero gusto pa rin nilang subukan na tumulong sa kanilang guro. Tumakbo ang lahat upang pamwesto at tulungan si Haro habang ang prinsipal ay nagpakita sa likod ni Mikoto, at nagtatanong kung plano niyang gamitin ang kapangyarihan ng exorcism ni Haro. Ang mga mag-aaral ay humarap kay Haro sa kanyang paboritong koleksyon ng mga uniforme, at ang manunood ay humahalaklak sa pagtawa. Ngunit ang kanyang mga estudyante ay nagudyok sa kanya na ibigay ang kanyang makakaya, kaya kinuha ni Haro ang kanyang posisyon. Sa sorpresa ng lahat, umakyat siya sa vault ng buong bilis, na-activate ang kanyang kapangyarihan, at tumalon sa kabilang panig. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Si Haro ay namamahala sa pagtawid sa vault at pagkatapos ay nilalampasan ang lahat ng iba pang mga hadlang, sa wakas ay tumatawid sa nangungunang magkakarera na may hindi mapigil ang puwersa at nanalo sa karera. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanyang mga estudyante na nakasuot ng uniforme at nag-click sa kanilang mga larawan, na nagsasabing siya ay nalulugod. Hiniling ni Mikoto sa kanilang guro na bumalik sa lupa, kung hindi ay tatawag siya ng pulis sa kanya. Nanalo ang klase ni Haro. Ngunit pinasuot pa rin nila si Haro ng pulang damit na panloob dahil pinahiya niya sila sa harap ng buong paaralan, at nagreklamo ang mga magulang na siya ay isang guro na nahuhumaling sa mga uniforme. Malapit na ang kaarawan ni Mikoto, at nagsimula siyang makatanggap ng mga regalo dahil siya ang sikat. Hindi nagtagal, pumasok si Haro sa silid-aralan at pinaupo ang lahat, ngunit itinuro ni Mami Kechi na siya ang doppelganger ni Haro. Hinayla ni Mikoto ang pekeng Haro sa pamamagitan ng kanyang tay kasama sina Hajita at Zasheki. Sa labas ng silid-aralan, nagtanong si Mikoto kung bakit siya napunta sa isla at kung bakit siya ay patuloy na isang walang pag-asa na talunang kapatid. Ibinunyag ni Amaki na ikinulong niya si Haro sa isang palikuran, at ngayon ay nais niyang maging Haro sa loob ng isang araw upang makita kung natupad niya ng maayos ang kanyang mga tungkulin bilang guro. Kaya nagpa siya ang iba na tulungan siya. Sinabi ni Mikoto sa kanyang mga kaklase na nawala ang mga alaala ni Haro at nagdulot din ito ng ilang pagbabago sa personalidad.
Ngunit biglang pumasok si Yudogawa sa silid-aralan, humihingi ng paumanhin sa pagiging huli dahil iligtas siya ng isang kuting. Bigla siyang naging skeleton, at bumagsak si Amaki dahil hindi niya kayang harapin ang mga ghouls at halos hindi na siya makatayo. Sinusubukan ng mga estudyante ang kanilang makakaya na ibalik ang alaala ni Haru dahil, bukod kay Mikoto at sa kanyang mga kaibigan, walang nakakaalam na Jinagaya ni Amaki ang kanyang kapatid. Ipinakita nila sa kanya ang isang uniforme ng mandaragat, ngunit hindi nababahala si Amaki. Nang maglaon, may dalang gamot si Yanagada para tulungan si Haru, ngunit wala itong silbi. Matapos paalisin si Yanagada, tinanong ni Mikoto si Amaki kung nasanay na ba siya sa mga ghouls ngayon, ngunit natatakot pa rin si Amaki sa mga hindi makatao. Bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog, at napatid pala si Koizumi, isang long-necked ghoul. Mabilis siyang binuhat ni Amaki para dalhin sa medical room, na nagpapapula sa kanya, at ang isang kinakabahan na si Amaki ay natamba at nawalan ng malay. Nagising siya sa medical room na umiiyak ang mga estudyante at nag-aalalang nakatingin sa kanya. Napagtanto ni Amaki na lahat ay nagmamalasakit sa kanyang kapatid, at ginagawa nila ang kanilang makakaya upang matulungan siyang gumaling sa lalong madaling panahon. Kaya sinabi niya kay Mikoto na babalik siya sa Osaka at dapat niyang ilihim kay Haru ang pangyayaring ito. Nang maglaon, iniligtas ni Mikoto si Haru mula sa banyo at sinipa siya dahil sa pagiging talunan muli. Papunta na sa klase si Haru, iniisip kung bakit siya nakulong sa banyo nang madatnan niya si Mama Yama at nalaman niyang balak nitong bigyan ng regalo si Mikoto para sa kanyang kaarawan, ngunit medyo nahihiya siya. Si Yanagada, na nakarinig ng kanilang pag-uusap, ay nag-aalok na bigyan si Mama Yama ng kanyang customized na pabango na tutulong sa kanya na maging matapang at kaakit-akit, at medyo nag-spray siya sa dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nang magpakita si Hajita sa pasilyo, ang pabango ay gumugulo sa kanyang utak, at tumakbo siya patungo kay Mama Yama, hinawakan ang kanyang kamay, at nagtapat sa kanya ng may heart na mga mata. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay nagsimulang magtapat kay Mama Yama. Nagsimulang tumakbo si Haru upang iligtas ang kanyang buhay, at ipinaliwanag ni Yanagada na ang pabango ay may epekto ng pag-akit ng mga lalaking ghoul. Si Naiyudo, na walang ilong at hindi apektado ng pabango, ay nag-alok na gumawa ng kurtina upang matulungan sila, ngunit bigla silang napunta sa isang dead end ng hallway. Tumawag si Haru kay Mikoto upang tulungan sila, kaya agad siyang nagpakita at sinipa ang mga katawan ng mga mag-aaral, nagtatanong kung bakit sila kumikilos na parang mga zombie sa pag-ibig. Gumagamit siya ng kanyang mahika ngunit nauwi sa pagkapunit ng kamiseta sa mga lalaki, na naging kaguluhan ang buong paaralan. Nagsimula silang tumakbo muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hiniling ni Haru sa mga marshmallow ghouls na dalhin ang water cage ng boss ng swimming pool sa courtyard. Hiniling niya kay Mikoto na buhatin si Mama Yama at tumalon sa tubig, at isang gwapong Mikoto ang sumunod sa mga utos. Sa sandaling mahugasan ang pabango, ang lahat ay bumalik sa normal, nahihiya na sila ay walang damit sa bakuran. Nang maglaon, tinanong ni Mikoto si Mama Yama kung okay lang siya, at pinasalamatan niya ito sa pagpapahiram ng kanyang panyo noong isang araw at binigyan siya ng panyo na nakaprint na tenuki. Ngunit nang buksan ito ni Mikoto, ito pala ay underwear, at sa sandaling makita ito ng lahat, nagulat sila, sumisigaw na ngayon ay anniversary ng underwear ni Mikoto. Humingi ng paumanhin si Mama Yama at sinabing nagkaroon ng shuffle dahil ang underwear section ay katabi lang ng panyo sa department store. Magalang na ibinalik ito ni Mikoto at tumakbo upang tapusin ang kanyang mga kaibigan, na hanggang ngayon ay pinagtatawanan pa rin siya. Sa gabi, nag-aayos ang mga estudyante ng onsen bath dahil naputol ang supply ng tubig sa mga dorm. Sa lugar ng babae, pinag-uusapan ng mga babae ang kanilang type sa lalaki, at tinanong ni Mama Yama si Zasheki tungkol sa uri ni Mikoto. Sa kabilang banda, ang mga lalaki ay abala sa pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay ng mga lalaki. Pagkalabas, nagkaroon ng awkward na katahimikan habang ang mga lalaki ay nakatingin sa mga babae na parang pinipigilan sila, habang si Naiyudo naman ay sinusundan si Yudogawa dahil narinig niyang may gusto ito sa kanya. Ang buong Hayaki Island ay umuugong sa balita ng isang animal ghoul na dumudukot sa mga hayop, ngunit ibinalik sila pagkatapos mag-ahit ng kanilang buhok. Ang isang nag-aalalang Haru ay nakikipag-usap kay Meki nang tanungin siya ni Mikoto kung nakita niya si Mami Kechi.
Itinuro ni Meki kung bakit si Mikoto ay wala sa klase samantalang si Hatanaka ang nagtuturo sa kanila. Ang dalawang iba pa ay pumasok sa silid ng mga kawani, na nagsasabi na si Hatanaka ay hindi dumating sa klase at ang iba pang mga animal ghoul ay nawawala rin, na nagpapatunay sa kanilang pinakamasamang takot. Tumalon sa bintana sina Haru at Mikoto upang ibalik ang kanilang mga kaibigan at guro, habang ipinapalam ito ni Nayudo sa pulisya. Sa kabilang banda, napagtanto ni Hatanaka, Mami Kechi, at ng pusa na nakakulong sila sa isang hola kasama ang iba pang mga hayop sa paligid nila. Hindi nagtagal, isang Krogul ang lumabas at nagpakilala bilang Vice Captain ng Kurasugang. Nakikita ng leader ng gang sa kanyang kamera na papunta na ang mga kaibigan ng ghoul para iligtas sila, at gumawa siya ng plano. Nagpadala siya ng isang malaking grupo ng mga babae kay Meki, na teknikal na takot sa mga babae dahil mayroon siyang 5 nakatatandang kapatid na babae na siyang amo sa kanya, at naapektuhan nito ang kanyang dating life. Hindi nagtagal, ikinabot ng mga babae ang kanilang mga sarili kay Meki, na iwan siyang stranded ng mag-isa. Samantala, hinahanap ni Mikoto sina Haru at Meki nang ang daan-daang Haru clone ay nagsimulang yumakap sa kanya, na nagpaunawa sa kanya na siya ay natrap, habang ang tunay na Haru ay nakatagpo ng isang convenience store ngunit halos mabasa ang kanyang pantalon nang makita niyang dalawang high school ang nakaupo sa harap nito. Hiniling sa kanya ng Marshmallow Ghoul na tumayo at humarap sa kanila dahil kung siya ay umatras, siya ay magiging isang masamang guro. Nang marinig ito, hinarap ni Haru ang mga lalaki, ngunit sinimulan nila siyang ay bully. Tinatakot nito si Haru at pinapagana ang kanyang mga kapangyarihan, nagpapadala ng mga shockwave at sinira ang spellcast ng leader ng gang. Sa loob, handa na ang mga kalaban kasama ang kanilang mga gunting upang ahitan ang mga hayop at ibenta ang kanilang balahibo sa libo-libong dolyar. Nang makita ng sekretarya ng mandurukot ang kapangyarihan ni Haru sa pamamagitan ng kanyang CCTV, napagtanto niya na si Haru ang taong lagi niyang hinahanap. Ang sekretarya ng mandurukot ay humarap kay Haru at nagtanong kung anong magic ang ginagamit niya para masira ang spell ni Karaso Tango. Para itago ang kanyang pagkakakilanlan, nagsisinungaling si Haru na nagtatrabaho siya sa pabrika, ngunit hindi pinapaniwalaan ng sekretarya ang kanyang kasinungalingan. Hindi nagtagal, dumating ang kapitan ng gang, at nalaman niya na si Haru ay hindi talaga semi-abe kundi ang kanyang ninuno lamang. Inalok niya si Haru na sumali sa kanyang Karaso gang at hindi magtrabaho para sa isang masamang prinsipal. Ngunit biglang, nagpakita ang nakamaskara na punong guro at hiniling kay Karaso na itigil ang pag-uugaling parang bata at itigil din ang pagkuha ng kanyang mga tao mula sa kanya. Inakusahan ni Karaso ang prinsipal na nahuhumaling sa mga ninuno ni Haru, at napatulala si Haru. Samantala, si Hatanaka at ang kanyang mga estudyante ay nakatakas, ngunit si Mami Kechi ay natakot na ang mga miyembro ng gang ay mahanap sila kahit papaano at gamitin sila para sa pagkain. Nang marinig ito, nagsimulang humikbi ang mga pasanggol at umamin na hindi niya gustong masawi kaagad dahil gusto niyang maging alagang pusa ni Nayudo kapag ikinasal na siya. Sinisigawan siya ni Hatanaka na isa siyang peking catgirl, at sa kaguluhang iyon, nahanap sila ng Allopiers ng mga mandurukot. Sumigaw si Mami Kechi para sa kanyang matalik na kaibigan, at sa lalong madaling panahon ay nagpakita si Mikoto at Natamon ng sipa sa katawan ng mandurukot. Niyakap ni Mami Kechi si Mikoto at nagreklamo tungkol sa nangyari sa kanila habang sila ay dinukot, ngunit bago magawa ni Mikoto ang anuman, ang Allopiers ay nagbato sa kanila ng isang pangkukulam na bato, na nagpatakbo sa kanila para sa kanilang buhay. Nagawa ni Meki na pigilan ang isa, ngunit binato sila ng rogue, at nabaon si Meki sa ilalim ng isa. Pagkatapos, ang ghoul ay dumating para kay Mikoto, ngunit ginamit niya ang kanyang mahika at sinira ang tulay, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga sorcery stone sa punong guro at sa sekretarya at kapitan ng gang, na nag-aaway sa isa't isa kung sino ang mananatili kay Haru. Hinayla sila ng bise-kapitan palabas at hiniling na tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit lahat sila ay nahuli sa putik na gawa ni Hajita. Sa lalong madaling panahon, nagpakita ang lahat ng mga ghouls ng Class 2-3, at tumawag na si Zasheki ng pulis, ngunit ang trio ay nakalaya sa putik ni Hajita at nakatakas. Ngunit kinabukasan, naayos na ang lahat, at natutuwa si Haru na wala ng krimen. Ito ang araw ng kampang sa beach sa labas ng isla,
Ngunit lumalabas na si Haru at ang kanyang klase ay nalinlang na manatili ng isang gabi sa isang haunted school building para sa kanilang spookology test, na inorganisa ni Hatanaka. Sa gabi, bago matulog, tinanong ni Haru ang kanyang mga estudyante kung mayroon silang mga kasintahan, ngunit ang mga ghoul ay wala. Hindi nagtagal, pumasok si Hatanaka. Sinisipa si Haru para sa pakikipag-usap ng buhay pag-ibig sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos ay pinatulog niya sila kung ayaw nila ng good night kiss mula kay Meki. Sa gabi, Jin-aiseng ng cat ghoul si Naiyudo upang dalhin siya sa banyo, at sa daan, nakasalubong nila si Zasheki, na nagsabi sa kanila na hindi pa bumabalik si Yudogawa mula sa mga palikuran. Sabay silang pumunta sa mga banyo, at pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Naiyudo kay Zasheki na papasok siya sa loob ng banyo ng mga babae upang hanapin si Yudogawa. Ngunit sa sandaling pumasok siya, nagsimula siyang sumigaw ng mga kakaibang bagay, at hinayla siya ng isang kamay papasok. Sa kabilang banda, hinahanap ng cat ghoul si Naiyudo ngunit natigilan siya ng makarinig siya ng mga ingay at kakaibang tunog ng mga yabag. Gumapang siya sa loob ng silid ni Haru at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga nawawalang estudyante. Naglalakad din ang ibang mga estudyante at sinasabing patuloy na nawawala ang 10 sa kanilang klase. Hindi nagtagal, narinig nila ang boses ni Hatanaka na nag-aanunsyo na nagsimula na ang pagsusulit sa Specology, at susubukan ng alumni ng Hayaki Academy ang kanilang makakaya upang takutin sila. Ang isa sa mga alumni ay may susi sa pangunahing pinto, at kung sila ay magtagumpay sa kanya, pagkatapos ay maaari silang makatakas. Ngunit kung hindi, pagkatapos ay gugugolan nila ang kalahati ng kanilang bakasyon sa mga dagdag na klase. Hinati ng mga estudyante ang kanilang mga sarili sa 4 na grupo, ngunit biglang nagpakita ang isang yokai na may itim na ngipin, ngunit ang ice ghoul ay ginawang yelo ito. Samantala, ang grupo sa unang palapag ay hinahabol ng isang classroom skeleton, isang anatomical model, at isang kindred ghoul, kaya nagtago sila sa medical room. Sa loob, nakita nila ang kanilang regular na doktor sa paaralan, na nag-aral din sa Hayaki 100 taon na ang nakalilipas. Ipinakilala niya sa kanila ang masamang yokai, na may magagandang mukha bilang mga maskara ngunit inihayag ang kanilang tunay na mukha at kumakain ng iba. Hindi nagtagal, inanunsyo ni Hatanaka na 11 na lang ang natitira, at sumigaw si Mami Kechi sa takot na kailangan nilang hanapin ang susi bago mahuli ang lahat. Ipinahayag ni Yanaji na kung mabaigo sila, gagamitin niya ang kanyang espesyal na gamot para pasabugan ang lugar na ito at makatakas. Ngunit biglang, nagdoble up si Yanaji, na nagpapahiwatig na isang doppelganger na yokai ang gumagaya sa kanya. Sinubukan ni Mami Kechi na takutin ang peke gamit ang isang rocket, ngunit biglang may naisip si Yanaji na gamitin ang kanyang gamot sa pekeng isa. Sa sandaling ihagis niya ang gamot, isang pagsabog ang naganap sa ikatlong palapag, at ang iba ay inihaw, na nagpapahiwatig na ang 3 koponan ay nahuli din. Ang isa pang grupo ay papunta na upang takutin si Hatanaka, ngunit sila ay nabigla kapag nakakita sila ng isang night parade sa labas ng bintana. Nagsimulang salakayin sila ng parada, at hindi nagtagal, nakuha ng isang skeleton train coach si Zasheki at ang iba pa, na iniwan si Hajita upang habulin sila. Ang 4 na grupo naman ay nag-aalala para sa iba pang mga estudyante, ngunit biglang lumabas si Naiyudo, sinabi na siya ay inatake ng isang kakaibang yokai. Tinanong niya sila kung nahanap nila ang susi, ngunit naramdaman ni Haru na may mali kay Naiyudo at sinabi ito kay Mikoto. Di nagtagal, isang daga ang tumatakbo na may dalang susi, at pinigilan siya ng ice yokai upang bawiin ito. Ngunit lumalabas na ang mouse sensei lang ang gumagawa ng kalokohan sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng candy stick bilang susi. Di nagtagal, pumunta ang 4 na pangkat sa unang palapag, ngunit nakita ni Haru ang mga bakas ng kamay ng dugo sa dingding at binalaan si Mikoto. Biglang nagpakita ang isang bowl-cut girl na may sailor na uniforme, na umaakit kay Haru, ngunit hinayla siya ni Mikoto, at lahat sila ay tumakbo para sa kanilang buhay. Hindi nagtagal, nahuli ng bowl-cut ang cat ghoul, ngunit iniligtas siya ng Ice Lady. Ngunit siya ay nahuli ng isang stalkang yokai. Hindi nagtagal, nakita nila ang karwahe ng night parade kasama si Zasheki at iba pa na nakulong sa loob, papunta sa kanila, ngunit nilunod ito ni Hajita sa kanyang putik na kakayahan. Nag-aalok sina Hajita at Ice Girl na ihinto ang yokai, habang ang iba ay tumakbo upang hanapin ang susi.
Habang tumatakbo, napagtanto ni Mikoto na may bumabagabag sa kanya, at alam niyang tiyak na hindi sila pababayaan ng mga guro kahit anong mangyari. Tumigil sila saglit at nakitang sumisikat na ang araw at malapit na ang oras nila. Ngunit nahuli ni Mikoto si Haru na nagsasabing nasa kanya ang susi. Ibinigay ni Haru ang susi at binuksan ang pinto, at pinuri ng lahat si Mikoto sa paghahanap nito. Ipinaliwanag ni Mikoto na si Haru ay patuloy na nagsasabi ng mga kakaibang bagay at ang kanyang kamay ay nasa kanyang bulsa sa buong oras na sila ay tumatakbo. Pagkatapos, hiniling ng Katgul sa Peking Naiyudo na magpakita dahil hinding-hindi siya pababayaan ng kanyang matalik na kaibigan sa banyo. Ibinunyag ng Peking Naiyudo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at siya pala ay isang mommy cop na isang alumnus ng Hayaki Academy. Hindi nagtagal, nahanap nila ang lahat ng nawawalang kaibigan, at umalis ang alumni na yokai sa campus. Ang bawat isa ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano ginawang talunan ni Haru ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang imaginary na babae. Ngayon, kailangang bumisita si Haru sa mga tahanan ng mga mag-aaral, ngunit siya ay pagod na pagod dahil, mula noong mga nakaraang araw, halos hindi niya nailigtas ang kanyang sarili mula sa pagkain ng mga magulang ng kanyang estudyante, mga alagang hayop, at mga kapatid. Nang hilingin sa kanya na bisitahin ang tahanan ni Mami Kechi, isinama niya si Mikoto. Hindi nagtagal, dumating sila sa harap ng isang malaking mansyon, at pagpasok nila, isang dosenang bodyguard ang sumalubong sa kanila. Hindi makapaniwala si Haru na nakatira si Mami Kechi sa isang napakalaking bahay na may napakaraming gwardya, ngunit nalaglag ang panga niya sa sahig nang makilala niya ang 30 kapatid ni Mami Kechi. Nagpakilala ang magkakapatid, at pinapasok ng bunso ang dalawa sa loob. Nakilala ni Haru at Mikoto ang nakakatakot na mga magulang ni Mami Kechi, at pareho silang samurai. Ang tatay ni Mami Kechi ay hindi gustong magkaroon ng tao bilang guro ng kanilang anak, at hiniling kay Haru na patunayan na siya ay sapat na sa isang labanan ng lakas. Ipinaliwanag ni Mami Kechi na ginagawa ng kanyang ama ang pagsusulit na ito sa bawat sensei sa bahay, at tanging si Meki lang ang nakabalik na buhay noong nakaraang taon. Sa lalong madaling panahon, ang tatay ay nagsimulang tumakbo pagkatapos kay Haru, hinahabol siya gamit ang kanyang palakol, ngunit si Haru ay hindi gustong gamitin ang kanyang kapangyarihan ng exorcism sa harap ng isang magulang, kaya't sinuntok niya ang kanyang kamao sa lupa at pinigilan ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay pumunta siya sa pagbablackmail sa tatay na sasabihin niya sa kanyang asawa ang tungkol sa pagnanais niya sa ibang babae mula sa bayan ni Meki. Iniipon niya ang kanyang lakas ng loob at pinapanatili ang isang matigas na saloobin, at sinusubukang kumbansihin ang tatay na siya ay isang guro na maaaring gumawa ng matinding haba upang iligtas ang kanyang mga estudyante. Sa wakas, pumayag ang tatay at hiniling kay Haru na alagaan ang kanyang anak habang tinitingnan ni Mikoto at ng iba pa kung gaano kadali nakuha ni Haru ang pagsang-ayon ng ama ni Mami Kechi ng pilit. Hindi nagtagal, pumasok ang nanay ni Mami Kechi sa silid at ginawang raccoon dog ang kanyang asawa dahil narinig niya ang tungkol sa insidente sa bayan ni Meki. Pagkatapos ay kinikilala niya na nakuha ni Haru ang kanyang paggalang sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanyang asawa nang hindi gumagamit ng mahika. Ngunit biglang, kinas ng bunsong kapatid ni Mami Kechi ang mga labi ni Haru, na naging dahilan upang habulin ng kanilang ama si Haru, na nagpa siyang huwag nang bumisita sa bahay. Pagkatapos ng mga home visit, bumisita si Haru sa ibang mga paaralan sa Kyoto kasama ang iba pang mga guro. Nabighani siya sa napakaraming estudyanteng nakasuot ng uniforme. Nalaman din niya mula sa Mouse Sensei na sina Hatanaka at Meki ay dating magkaibigan mula sa paaralan. Naalala ni Meki kung paano, sa kanilang teenage years, nang inalis ng isang ibon ang Mouse Sensei, nagkaroon sila ng pagkakataon na takasan ang nakakainip na mga pagbisita sa templo, na parang naglalakad sa loob ng kanal para sa mga ghouls. Ngunit sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang lalaki na kamukha ni Haru, at nagsimula itong umiyak. Di nagtagal, napansin nila ang isang batang lalaki na umiiyak para sa kanyang nakatatandang kapatid, at mas tinatakot siya ni Hatanaka. Ang batang lalaki ay hindi isang tao at patuloy na gumagamit ng mga kakaibang mahiwagang trick at naglalagay ng mga bagay sa ulo ng trio. Nang binilhan siya ni Haru ng ice cream, sinabi sa kanya ng bata kung paano siya nawala. Nang tanungin ng dalawa si Haru, sinabi niya sa kanila na naligaw siya habang hinahanap ang istasyon ng Nagoya.
Sawang-sawa na sina Hatanaka at Meki sa mga kalokohan ni Haru dahil napilitan silang buhatin siya sa washroom. Pagbalik nila, napagtanto nila na ang nawalang laruan ng batang lalaki ay kinuha ng truck ng basura. Hinahabol ito ni Haru ng buong bilis, at sinundan siya ni Meki at Hatanaka sakay ng bisikleta ng pulis. Pagkatapos, binato ni Hatanaka ang ibon na may dalang Mr. Mouse, at nang damapo ang daga sa truck ng basura, hiniling niya sa kanya na sipain palabas ang laruan. Hindi nagtagal, nasalo ni Haru ang laruan, at nahanap din nila ang nakatatandang kapatid ng bata, na nagbigay sa kanya ng anteng-anteng bilang pasasalamat. Hindi nagtagal, nahanap ng prinsipal sina Hatanaka at Meki at nagpasalamat kay Haru, bumulong na magkikita silang muli. Matapos ikwento ang nakaraan, nagtaka si Meki kung ano ang nangyari sa kakaibang lalaki na naligaw sa Kyoto. Hindi nagtagal, bumalik si Haru mula sa banyo, at nang tanungin kung bakit siya mukhang napahirapan, sumagot siya na medyo naiinggit siya kay Meki at Hatanaka, na sobrang malapit sa isa't isa, samantalang siya ay halos walang mga kaibigan. Kaya, pinahihintulutan ng mabait na duo si Haru na tawagan sila sa kanilang mga unang pangalan para maging malapit silang magkaibigan, at malugod na tinanggap ito ni Haru. Ang mga bakasyon sa tag-araw ay magsisimula, at ang mga mag-aaral ay sumakay ng bus papuntang Tokyo para sa kanilang paglalakbay sa paaralan. Habang naghahanda silang bumiyahe, sumigaw si Mami Kechi na nawawala ang kanilang guro na si Haru. Dinial ni Mikoto ang numero ni Haru at nalaman niyang nadala siya sa isang subway ng maraming tao, at ngayon ay gumagala sa isang lugar na hindi kilala. Hinikayat siya ni Mikoto na bumalik dahil si Haru ay kakilakilabot sa mga direksyon at hindi niya kayang hawakan ang subway ng mag-isa, ngunit ang telepono ni Haru ay nagsasara sa kalagitnaan ng tawag. Ibinahagi ni Mikoto ang balita kay Hatanaka, na tumanggo at sumang-ayon na sumali sa paghahanap kay Haru habang si Mr. Mouse ay nananatili sa likuran upang manood ng klase. Inilatag ni Mr. Mouse ang mga panuntunan sa paghahanap, dapat iwasan ng mga ghouls ang mga mata ng tao, hindi nila maibubunyag ang kanilang tunay na sarili, at ang mga hindi tao na ghoul ay nangangailangan ng mga disguise upang makisama. Nagkalat ang mga estudyante sa Tokyo, bawat isa ay gumagamit ng kanilang natatanging kakayahan para subaybayan si Haru. Sa isang templo ng Sak-isa, ang ilang mga ghouls ay nagkakagulo sa pagkuha ng mga larawan kasama ang mga turista, habang ang mga matalas na mata na ghoul ay sumusukat sa Tokyo Tower upang i-scan ang lungsod para sa kanilang guro. Si Zasheki, nag-ambala, ay tumakbo upang bumili ng mga video game, at tinawagan ni Mikoto ang grupo upang iulat na wala si Haru sa istasyon. Nang wala sa oras, si Dr. Takahashi at ang kanyang kaibigan, isang doppelganger cop, ay lumapit kay Mikoto at sa kanyang koponan, inanyayahan sila sa tindahan ng tsaa ng isang kaibigan. Ngunit may naramdaman si Mikoto at nag-alinlangan. Samantala, si Haru ay nagagambala sa subway, at habang sinusubukan niyang lumabas ng tren, ang kanyang anteng-anteng ay nadulas mula sa kanyang bag at nahulog. Isang lalaking kamukha ni Mikoto ang pumulot nito at ibinalik, na nagsasabing parang pamilyar si Haru sa isang palabas sa TV. Nag-aalok ang lalaki na gabayan si Haru, ngunit una, dinala niya siya sa isang magarbong restaurant. Sa pagkain, binanggit ni Haru na ang anteng-anteng ay nagmula sa isang batang lalaki na tinulungan niya sa Kyoto matagal na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang mapagtanto niyang siya ang batang iyon na nagbigay kay Haru ng anteng-anteng, matapos siyang tulungan ni Haru na mahanap ang kanyang kapatid. Ang lalaking ito ay kapatid ni Mikoto, ngunit hindi pa alam ni Haru iyon. Naglalakad sila pabalik pagkatapos bumili ng baterya para sa lobat na telepono ni Haru, nang kumalat ang balita na nasunog ang isang department store sa malapit. Bumibilis ang tibok ng puso ni Haru nang maalala niya ang isang Zasheki child spirit na naninirahan doon. Tumalon siya patungo sa nasusunog na tindahan, ngunit hinawakan ng kapatid ni Mikoto ang kanyang braso, nagbabala na hindi nauunawaan ni Haru ang mundo ng ghoul at maaaring masaktan ang kanyang sarili or ang iba. Iginiit ni Haru na ang bata ay maaaring maging estudyante niya balang araw, kaya dapat niya itong iligtas. Sa loob, nakita ni Haru ang isang mahiwagang spell at sinira ito, na inihayag ang babaeng Zasheki na humihikbi sa isang elevator. Biglang, isang pagsabog ang yumanig sa gusali, at nilamon ng apoy ang lahat. Isang bato ang bumagsak sa ulo ni Haru, at tumutulo ang dugo sa kanyang mukha.
Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mikuto, ipinaliwanag ang panganib at humihingi ng tulong. Inutosan ni Mikuto si Naiyudo na maghanap ng usok, at hinawakan ni Naiyudo ang sirenang lalaki, pumailang lang sa langit, at itinuro ang nagliliyab na tindahan. Bago sila sumugod doon, ang Ghoul Air Defense Force ay pumasok at pinigil sila. Inutusan ni Mikuto ang mga Thunderstorm Ghoul na magpaulan sa tindahan upang apulahin ang apoy. Habang nagmamadali si Mikuto para magplano, nataranta ang babaeng Zasheki, na nakatingin sa duguan na mukha ni Haro. Pinag-isipan ni Haro ang kanyang utak para makipag-ugnayan muli kay Mikuto, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Nagpakita ang espiritu ng batang lalaki mula sa Kyoto at hinayla siya patungo sa isang hagdanan. Naglaho ang bata, iniwan si Haro sa isang malaking pinto. Itinulak ito ni Haro at natisod sa isang rooftop, humihingal. Napupuno ng usok ang kanyang mga baga, at siya ay bumagsak ngunit napagtanto na ang anteng-anteng mula sa batang iyon ang nagligtas sa kanya. Sa isang iglap, naiintindihan niya na ang bata ay si Mikuto, ang kanyang estudyante. Bumuhos ang ulan habang si Mikuto at ang Thunderstorm Boys ay tumakbo sa tabi ni Haro. Nag-transform si Yanjida sa isang mahiwagang silk carpet, handang ilipad ang mga ito, ngunit mas mabilis na kumalat ang apoy. Pagkatapos, sumabog ang isang tubo sa ilalim ng lupa, na binabaha ng tubig ang lugar. Nagtataka si Hajita kung ang isang fortune deity ang nagdudulot ng milagrong ito, at narinig at napangiti si Mikuto sa kanyang sarili dahil alam niyang kapatid niya ito, ang fortune deity, na nagbibigay ng kamay para iligtas silang lahat. Tapos na ang semester, at excited na ang lahat para sa holidays. Sina Hajita at Zasheki ay nasa kanilang bayan habang ginagamit siya ng kapatid na babae ni Hajita bilang espesimen para sanayin ang kanyang mga kasanayan. Sinabi sa kanya ng kanilang ina na binisita sila ni Naiyudo, at tumakbo si Hajita upang makita ang kanyang minamahal na kaibigan. Halatang nag-aalala si Naiyudo, kaya pinakiusapan siya ni Hajita na kausapin ang kanilang homeroom teacher, ngunit pakiramdam ni Naiyudo ay walang magbabago kahit gawin niya iyon. Hindi nagtagal, pumasok si Zasheki na may dalang 3 tasa ng dinurog na yelo at syrup, at gaya ng dati, binigay niya ang putik kay Hajita. Sa kabilang banda, sina Mami Kechi, Akisoma at Renjo ay nasa Okayama, at patuloy na hinuhuli ni Mami Kechi ang mga miyembro ng pamilya ni Renjo na mga insekto, habang si Hatanaka ay abala sa pag-aalaga sa mga kapatid ni Mami Kechi dahil ang kanilang ama ay nasa Kyoto muli at nanliligaw kay Meki, na nagkataong nandoon sa flower house. Nasa bahay si Haro nang dumalaw si Mikuto sa kanya, sinabing hiniling sa kanya ng principal na gawin iyon. Pagkatapos, sinabi niya kay Haro na sumali siya sa isang part-time na trabaho para sa tag-araw, at malapit na siyang bumalik sa Hayaki Island. Kaya, sinabi sa kanya ni Haro na sasamahan niya siya mamaya. Tumawag sila ng taxi, at ang nakakapagtaka, pumasok si Yonahida dala ang kanyang sasakyan, sinabing naging part-timer siya sa isang serbisyo ng taxi dahil hindi niya kayang pasabugan ang paaralan sa kanyang mga eksperimento sa medisina. Hindi nagtagal, dinala niya sila sa Hayaki Island sa bilis ng isang kidlat. Sa akademya, kinokolekta ni Haro ang kanyang libro ng ghoul at planong bumisita kay Mikuto sa kanyang bagong trabaho sa lumang bookstore. Doon, nadatnan niya si Kiro-sama, na dating bahagi ng mandurukot na gang, at si Mikuto ay halos humiwas sa kanyang lalamunan, ngunit tiniyak sa kanya ni Kiro-sama na siya ay naging isang mabuting tao. Pagkatapos ay umikot si Haro sa bookstore upang magbasa ng ilang libro, ngunit ang isang kulay asul ay tila pinakaakit sa kanya. Biglang nagpakita ang isang misteryosong asul na lalaki sa isang iglap at sinabi kay Haro na ang libro ay isang magandang koleksyon ng mga trick. Ang taunang si Haro ay nagsimulang magbasa ng libro, at habang siya ay nagbabasa, ang mga bagay na binanggit sa libro ay nagsimulang mangyari sa loob ng bookstore. Biglang nagsimulang makaramdam ng kakaiba sina Mikuto at Kiro-sama, at nang sinubukan nilang lumabas, hindi bumukas ang pinto, na napagtanto ni Haro na parehong sina Mikuto at Kiro-sama ang naging mga karakter ng libro. Halos masakal siya ni Mikuto hanggang masawi dahil sa pagkaladkad sa kanila sa kalokohang ito. Itinuro ni Kiro-sama na hindi sila makakaalis sa bookstore hanggat hindi tinatapos ni Haro ang libro, at hanggang doon, sila ay mga bihag. Iminumungkahi ni Haro na patuloy siyang magbasa at hiniling sa dalawa na manatiling ligtas.
Di nagtagal, nagpatuloy si Haro, at patuloy na nangyayari ang mga bagay sa totoong buhay. Biglang na-off ang ilaw, at gaya ng binanggit sa libro, nang subukan ni Haro na gumamit ng flashlight para tumingin sa paligid, napasigaw sila sa takot nang makita nila si Kiro-sama na nakahiga sa sahig na walang malay at walang pulso. Binago ng isang natakot na Haro ang mga nilalaman ng libro, at hindi nagtagal, nabuhay muli si Kiro-sama, na inihayag na siya ay lumulutang sa isang pool ng dugo sa kanyang panaginip. Upang tapusin ang kalokohan, sinubukan ni Haro na isulat ang ending sa aklat, ngunit hindi gumagalaw ang lapis. Iminumungkahi ni Kiro-sama na isulat ang pangalan ng kanyang miyembro ng gang na si Bruno bilang bagong karakter, at sa lalong madaling panahon, pumasok siya. Sinabi sa kanya ng trio kung ano ang nangyayari sa loob ng bookstore, at biglang, sinimulan ni Kiro-sama na saktan si Mikoto, na sinasabi na wala siyang kontrol sa kanyang katawan. Di nagtagal, ang libro ay naging fiction kung saan si Kiro-sama ay gumagawa ng mga kakaibang bagay kasama si Mikoto, kaya mabilis na binago ni Haro ang mga nilalaman bago ang dalawa ay mag-kiss sa isa't isa. Di nagtagal, isang ideya ang bumungad kay Haro, at sinimulan niyang gawing kakatuwang nobela na may mga solusyon ang libro. Una, isinulat niya na si Oda ay tumama sa isang home run gamit ang isang meteorite ball. Pagkatapos, nahuli ni Mami Kechi ang malaking kayag ng mga insekto na pumapasok sa Earth. Pagkatapos ay itinapon ng lasing na si Meki ang isang malaking truck, at natapos si Takahashi sa pagsasaliksik sa isang alien. Ngunit sa lalong madaling panahon, sinimulan ng libro ang pagkuha sa lahat ng tao sa loob. Ini-exercise ito ni Haro at pagkatapos ay sumulat ng isang masayang pagtatapos upang maiangat ang sumpa ng aklat. Matapos ang kaguluhan, binaliktad ni Haro ang mga pahina upang makita na ang misteryosong asol na lalaki ang may akda ng aklat, na hindi makapagpahinga sa kapayapaan, kaya ginamit niya ang kapangyarihan ni Haro upang makipag-usap sa mga espiritu. Nagtitipon ang lahat sa bahay ni Hajita, at sinabi ni Zasheki na kailangan niyang umalis dahil may pupunta sa guest house ng kanyang pamilya para sa isang panayam. Ang kanyang pamilya ay nasa mga magazine dahil iniisip ng mga tao na bumibisita ang mga ghouls sa kanilang lugar. Ipinaliwanag ni Zasheki na ang kanyang tatlong ama ay tao at walang gaanong alam tungkol sa mga ghouls, kaya kailangan niya silang tulungan sa guest house. Nalaman nila na si Zasheki ay may tatlong ama na nagngangalang Yamnacho, na bumili ng isang lumang bahay na magkasama at natagpuan ang sanggol na si Zasheki habang inaayos ito, kaya pinalaki nila siya bilang kanilang anak. Nagpa siya ang mga ghouls na tulungan ang mga tatay ni Zasheki sa pamamagitan ng pananakot sa mga reporter na gawing sikat ang guest house. Hindi nagtagal, dumating ang mga taong magazine kasama ang isang editor at isang scientist na hindi naniniwala sa mga ghouls, at gustong tingnan kung ang guest house ay haunted. Masyadong iniinis ng scientist ang mga ghouls, at halos mawalan na ng gana si Hajita at gustong baliin ang mga paa nito. Pinanggahasan sila ng siyentipiko na takutin siya bukas, at tinanggap ni Zasheki ang hamon at humiling ng 5 star na pagsusuri kung magtagumpay sila. Nagdadala si Yanjida ng mas maraming estudyante para tumulong, at lahat sila ay magkakasamang nagplano. Sinabihan ni Zasheki ang babaeng ice ghoul na simulan ang mga bagay-bagay. Ang babaeng ice ghoul ay pumasok sa isang silid na puno ng mga manika, at hinawakan ang editor gamit ang kanyang nagyayelong mga kamay upang matakot siya ng kaunti. Pagkatapos, pumasok ang isa sa mga ama ni Zasheki, at nagtanong ang editor tungkol sa babaeng nakita niya. Pero sabi ng tatay na walang babaeng nagtatrabaho sa inn, na mas ikinagulat ng editor. Nang buksan ng editor ang isang snack box, nakita niya ang isang maliit na batang babae sa loob at natakot, na iniisip na ang inn ay may mga multo. Ngunit ang sabi ng siyentista ay isa lamang itong papel, at na-imagine lang ng editor ang lahat ng ito. Susunod, ipinadala ni Zasheki sina Haro, Kirashi, at Mamayama habang binago ng magkapatid na Otako ang kalangitan upang gawing nakakatakot ang mga bagay, gaya ng binalak. Dalawa sa mga ama ni Zasheki ang umarte ng isang eksena kung saan sinabi nilang hindi lumalabas ang isang lalaki sa room 103. Narinig ito ng editor at nagtanong, ano ang mali? Ipinaliwanag ng mga ama na ang room 103 ay mapanganib, at walang sino man ang dapat manatili doon, ngunit ang ilang estudyante sa universidad mula sa isang paranormal club ay nasa loob nito, at sinasabi ng mga tao na isang babaeng gagamba ang bumisita sa silid na iyon at umaatake sa mga bisita. Binuksan nila ang pinto,
At sumigaw ang editor nang makita niya si Mama Yama kasama si Haru na nahuli sa kanyang web. Sinubukan ng scientist na suriin ito, ngunit binalaan siya ni Zasheki na lumayo sa mga bagay na paranormal, at biglang nawalan ng kuryente. Kapag ang mga ilaw ay bumalik, ang web at mga katawan ay nawala, ngunit ang siyentipiko ay mayroon pa ring paliwanag para sa lahat. Nang maglaon, dinalhan ni Zasheki ng pagkain si Haru at sinabi sa kanya noong maliit pa ito, nakita niya ang isa sa kanyang mga tatay na itinapon ng kanyang kasintahan dahil hindi naniniwala ang babae sa mga ghouls, at umalis nang sabihin niyang si Zasheki ay isang ghoul. Noon, si Hajita lang ang nakaintindi sa sakit niya, pero nakamove on sila dahil mahal na mahal siya ng tatlong tatay niya, at ngayon ay gustong gantihan sila ni Zasheki sa pamamagitan ng pagpapasikat ng kanilang guest house. Narinig ni Hajita ang usapan na ito, at sinabi ni Haru na tiyak na ipagmamalaki ni Zasheki ang kanyang mga ama. Pagkatapos, nasira ang pinto dahil nakikinig ang lahat ng mga ghouls. Ang makitang magkasama ang kanyang mga kaibigan ay nagbibigay ng pag-asa kay Zasheki, at naghahanda siyang talagang takutin ang mga tao sa magazine sa gabi. Nililin lang ng isang mangkukulam ang editor sa pag-iisip na pader ang banyo, at si Haru ay naglalakad ng pabaligtad sa kisame, na labis na nagpatakot sa editor at siyentipiko. Tumingin sila sa labas ng bintana at nataranta nang makita ang higanteng si Oda sa labas, at pagkatapos ay ginamit ni Hajita ang kanyang mud tricks para lalo silang takutin. Sa wakas, binigyan siya ni Zasheki ng isang malaking takot, at ang siyentipiko ay nahimatay sa takot. Kinabukasan, inamin ng mga magazine guys na halos mabasa ang kanilang pantalon kagabi at nangakong magsusulat ng 5-star review. Nang maglaon, binibigyan ng mga ama ni Zasheki ang mga ghouls ng libreng pagkain para pasalamatan sila sa pagtulong sa kanilang anak na babae at naging matagumpay ang guest house. Papunta na si Haru sa hometown ni Meki sa Kyoto, ang Flower Street, na sikat sa mga ghoul nito. Di nagtagal, binitag siya ng isang grupo ng mga matandang ghouls, na handang kunin ang kanyang kaluluwa, ngunit iniligtas siya ng kapatid na babae ni Meki na si Ivera at binalaan siya tungkol sa mga matandang ghouls na nag-iisip pa rin na ang mga tao ay kanilang pagkain. Sa loob, nakita ni Haru si Meki, na nagsabi sa kanya na mayroon siyang pabor na hihilingin. Ngunit nang umalis si Meki saglit, binuksan ni Haru ang isang pinto sa isa pang silid at napasigaw siya sa takot nang makita niya ang isang higanteng babae na sinusubukan siyang akitin. Nang marinig ang sigaw ni Haru, bumalik si Meki at sinabi sa kanya na ang babae sa silid ay ang kanyang ina. Siya ay tinatakan para sa pang-aakit sa mga lalaki at pagnanakaw ng kanilang sigla. Pagkatapos ay hiniling ni Meki kay Haru na gamitin ang kanyang mahika at alisin ang kanyang ina. Nang tumingin sa kanya si Haru na hindi makapaniwala, ipinaliwanag ni Meki na hindi man lang siya pinabayaan ng kanyang ina at dahil sa kanya ay napilitan siyang uminom ng alak. Nagpa siya si Haru na harapin ang bagay sa isang mapayapang paraan dahil hindi siya maaaring kumilos ng masama sa ina ng kanyang kaibigan. Naglalakad siya sa loob ng silid, ngunit hinawakan siya ng babae sa kanyang palad at hiniling sa kanya na ibigay ang kanyang kaluluwa upang hindi na siya manatiling walang experience, pero hindi masaya si Haru sa alok. Hindi nagtagal, pumasok si Ivera, pinagalitan si Meki sa paggamit kay Haru para aisil ang kanilang ina. Ngunit ipinahayag ni Meki na kaibigan niya ang tao at ginagamit niya si Haru para magawa ang mga bagay para sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, ginagamit ni Haru ang kanyang mga kapangyarihan at pinalaya ang kanyang sarili ngunit nauwi sa pagbagsak ng kanyang ulo sa bubong, nagsasabi na kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang harapin ang problema. Hiniling sa kanya ng kapatid na babae ni Meki na umalis sa bahay, at iligtas ang kanyang sarili dahil ayaw niyang mawalan ng isa pang kaibigan si Meki. Sinabi niya kay Haru na minsang dinala ni Meki ang kanyang kaibigan sa bahay, ngunit nang umalis siya para kumuha ng yelo para sa kanila, nilamon ng kanilang ina ang kanyang kaibigan. Simula noon, hindi na nakikipagkaibigan si Meki sa tao at napupuot sa kanilang ina. Si Haru ay nagsimulang humikbi at tumugon na hindi niya pababayaan si Meki at ililigtas siya. Muli siyang pumasok sa silid ng ghoul at planong sirain ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, ngunit napagtanto niyang hindi na gumagana ang kanyang sorcery. Inatake ng babae si Haru, ngunit pumasok si Ivera at sinubukang pigilan ang kanyang ina, na nasaktan sa proseso. Biglang dumating si Hatanaka sa isang iglap,
Pinutol ang braso ng babae, at hinawakan si Ivera sa kanyang mga bisig, na sinasabing hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang kanyang asawa. Nagulat si Haru nang malaman na si Ivera ay talagang asawa ni Hatanaka, at dinala ni Yagadara si Hatanaka sa kahilingan ni Ivera. Ngunit biglang, umatake muli ang masamang babae, itinapon ang tatlo sa buong silid. Pagkatapos ay sinimulan niyang sipsipin ang kaluluwa ni Haru, ngunit pinakiusapan siya ni Meki na huminto, na nag-aalok ng bahagi ng kanyang kaluluwa sa halip. Ang babae ay hindi handang makinig at inilagay ang kaluluwa ni Haru sa kanyang bibig ngunit di nagtagal ay iniluwa siya, na sinasabi na hindi ito gusto niya. Inihagis niya si Haru kay Meki. Naalala ni Meki kung paano niya sinubukang mapalapit kay Haru para sa sarili niyang makasariling dahilan. Nagsisimula na siyang lumapit kay Haru, ngunit isang araw, nang mabalitaan niyang malapit ng masira ng kanyang ina ang selyo nito, tinawagan niya si Haru para tulungan siya. Habang si Haru ay nasa kanyang mga bisig, sinubukan ni Meki na buhayin siya, habang si Hatanaka ay naghahanda upang hiwain ang tiyan ng babae upang ibalik ang kaluluwa ni Haru. Kahit si Meki ay sinusubukan ang kanyang makakaya ngunit nauwi sa pagkatalo sa harap ng kanyang ina, na patuloy na pinapahiya siya. Ngunit biglang, ang babae ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba at sa lalong madaling panahon ay iniluwa ang kaluluwa ni Haru, na naging kanyang ninuno, na humihiling sa kanya na muling mabuhay at wakasan ito. Hindi nagtagal, nagising si Haru na may surge of power dahil natanggal na ang kanyang anteng-anteng. Nagsimula silang lahat na magtrabaho ng sama-sama upang tulungan si Haru na ay sila ang kakaibang babae, habang si Haru ay nagpakawala ng napakalaking lakas sa tulong ng kanyang mga kaibigan at itinapon ito patungo sa ina ni Meki, sa wakas ay tinatakan siya. Isinuot muli ni Haru ang kanyang anteng-anteng, at nawala ang kapangyarihan. Nang maglaon, nakita nila na ang kanilang ina ay nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng demonyo, at naging isang bata na salamat kay Haru at muling naging matalik na magkaibigan muli sina Meki at Haru. Kinaumagahan, pumunta si Meki sa bahay ni Haru kasama ang kanyang kapatid na babae at mga anak ni Hatanaka upang hilingin kay Haru na alagaan sila. Ang mga bata ay masyadong mature para sa kanilang edad, na may isang batang babae na malakas tulad ng kanyang ina at isang batang lalaki na mahilig maglaro ng mga larong RPG. Ngunit habang sila ay abala sa pag-uusap, ang batang babae ay nagpunta sa isang silid na puno ng uniporme na koleksyon ni Haru, at siya ay natatakot na makita na siya ay nasa bahay ng isang lalaki na may unipormeng hilig. Nagbanta siya na pipindutan ang safety button, na tinawag si Haru na isang walang modo, at hiniling sa kanyang kapatid na si Pain ang katawan ni Haru. Tumawag si Haru kay Mikuto para humingi ng tulong. Naglalaro ang mga bata, at hiniling ni Haru na huwag pumunta sa bodega, na may mahahalagang bagay. Ngunit hindi niya alam na may isang magnanakaw na nakikinig sa kanyang usapan mula sa bubong. Di nagtagal, itinuro ng maliit na batang babae na nawawala ang kanyang mga kapatid na lalaki, at nang hinanap sila ng tatlo, sinabi sa kanila ni Bro 1 na si Bro 2 ay kinuha ng isang matandang lalaki. Biglang tumalon si Haru sa takot, sinabing ang lalaki ay kapitbahay nilang butcher, at ipagpalagay na niya na si Bro 2 bilang isang hayop at makakain siya ng kahit ano. Sa takot, sinimulan nilang katukin ang pinto ng butcher, at pinilit itong buksan ni Haru. Sa loob, tumakbo sila patungo kay Bro 2 upang iligtas siya mula sa pagpapakulo, ngunit ginamit ni Bro 2 ang kanyang mga kuko at binuhusan ng mainit na tubig ang mga ulo ni Haru at Meki. Masaya ang lahat na ligtas siya, ngunit mukhang hindi okay sina Meki at Haru. Sa pag-uwi, nakita ni Haru ang kanyang kapatid na si Amaki, na nakaturo sa bodega. Nakita ni Haru na may nagnanakaw ng mga bagay sa bodega, ngunit hindi nagtagal, dumating si Yamisaki, ang doppelganger na pulis, sa taxi ni Yanagodara. Ngunit tumakas ang magnanakaw kasama ang kayamanan ng pamilya ni Haru. Nag-aalok si Haru na samahan si Yamisaki sa paghuli sa magnanakaw dahil ninakaw niya ang kayamanan, ngunit trinap ng mga anak ni Hatanaka sina Mikuto at Haru gamit ang mga posas. Iminumungkahi ni Haru ang paggamit ng three-legged race method para mahuli ang magnanakaw ng magkasama, ngunit nahuhulog silang magkasama. Samantala, sinusundan ni Yamisaki ang magnanakaw habang sina Haru at Mikuto ay tumatakbong magkasabay at naabutan ang magnanakaw ng bodega. Pareho nilang ginagamit ang kanilang kakayahan at mahiwagang kapangyarihan ngunit nauwi sa walang damit at nasusunog.
Si Amaki ay dumating upang iligtas sila, ngunit hiniling siya ni Haru na umalis dahil natatakot siya sa mga ghouls. Pinahaba ng magnanakaw ang kanyang mga kuko at hiniling kina Mikoto at Haru na umatras kung ayaw nilang makitang sawi si Amaki. Ngunit biglang, naging Yamisaki si Amaki at nahuli ang magnanakaw, na ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa doppelganger. Pinasalamatan niya sina Mikoto at Haru sa kanilang tulong, ibinalik ang kayamanan kay Haru, at umuwi sila. Dumating si Hatanaka upang kunin ang kanyang mga anak at ibalita ang pagbubuntis ni Ivera. Nang maglaon, ipinakita sa kanila ni Haru ang kanyang limitadong edisyon na uniforme ng nurse, at itinapon siya ng lahat sa labas ng bahay. Nasa dalampasigan sila, at nagpa siya si Hajita na gamitin si Mikoto bilang decoy para manghuli ng mga babae. Kaya, hiniling niya kina Mikoto at Mami Kechi na pumunta sa pangunahing beach at magtrabaho sa kanilang kastilyo. Sa sandaling gawin nila iyon, maraming kababaihan ang naaakit kay Mikoto at nagsimulang lumapit sa kanya para sa isang tapat na pag-uusap. Ngunit hiniling ni Mami Kechi sa kanila na huwag akitin ang kanyang matalik na kaibigan, at itinaboy sila. Sina Hajita at iba pa ay hinihila ang kanilang buhok sa pagkadismaya. Maya-maya, nakita ni Hajita ang isang grupo ng mga lalaki na papalapit kay Zasheki at tumakbo sa direksyong iyon, ngunit ang mga lalaki ay talagang nagtatanong lang sa lokasyon ng banyo ng mga lalaki. Gayunpaman, doon, nakita niya ang dalawang ghouls na tinutokso ang kanilang mga kaklase na babae, kaya inatake sila ni Hajita gamit ang kanyang mudballs at galit na hiniling sa kanila na pabayaan ang mga babae. Ngunit ang mga ghouls, na sumasalok ng tubig, ay itinapon ito sa kanila at tinutuyad dahil sila ay mula sa kanayunan. Ipinahayag ng malaking ghoul na kung pumayag ang mga babae na makipag-date sa kanya, pagkatapos ay hahayaan niya sila. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mermaid ghoul kasama ang Iceman ay nag-freeze ng sea ghoul, at ang mga babae ay tumalon kay Yanagata, na nagdala sa kanila sa kaligtasan. Napagtanto nila sa lalong madaling panahon na sila ay nagyelo din sa dagat. Ang mga ghouls na sumalok ng tubig ay hindi sinasadyang magtapon ng isang bangkos nito sa Castle Sand ni Mikoto at Mami Kechi, at isang galit na Mikoto ang nag-activate ng lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan at nagpatawag ng mga thundercloud. Hindi nagtagal, naglunsad siya ng kulog, na kuryente ang lahat ng sabay-sabay. Umuwi sila na manhid ang kanilang mga katawan dahil sa spell ni Mikoto, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Hajita na bukas ay August 31 na, at hindi siya nakagawa ng anumang takdang aralin. Samantala, si Mikoto ay nagsusulat ng isang papel sa kapanganakan ng mga ghouls, at ipinaliwanag ni Yonya na siya ay dumating na may dalang paper bag habang ang kanyang kapatid ay ipinanganak mula sa isang printer, na nagkomento kay Haru na mukhang isang giveaway. Pagkatapos, pumunta sila kay Mami Kechi para sa pagsasaliksik, at ipinaliwanag ni Mami Kechi na ipinanganak siya mula sa kanyang mga magulang dahil pareho silang mga animal ghouls. Katulad nito, sina Akisoma at Hatanaka ay ipinanganak mula sa mga animal ghouls at may maraming kapatid. Susunod, pumunta sila sa tahanan ni Udawara, ang ghoul ng Japanese Lantern, at nalaman na ang kanilang mga anak ay ipinanganak sa labas ng mga lampara. Si Udawara ang unang lantern sa Japan, at siya ay 300 taong gulang, na ginamit noong panahon ng Edo ng mga pulis. Ngunit ang kaluluwa ng isang makasalanan ay pumasok sa kanyang katawan, at sa gayon siya ay ipinanganak. Ang mga bagay na walang buhay ay karaniwang mga bagay na nakakakuha ng mga kapangyarihan at espiritu at nagiging mga ghouls. Ipinaliwanag ni Hajita na siya ay ipinanganak mula sa lupa, ngunit kung ang isa sa mga magulang ay isang tao, kung gayon ang isang hybrid na ghoul ay ipapanganak. Kaya, pumunta sila sa Ghoul Ministry, at pagkatapos ay nakiusap siya kay Mikoto na ipahiram sa kanya ang kanyang mga tala, ngunit agad siyang tumanggi. Pagkatapos, nalaman nila ang tungkol sa pagsilang ng doppelganger, na nagpapakita sila sa mga random na lugar sa ilang panahon bilang mga makalangit na parusa mula sa mga Diyos. Nang marinig ito, sumang-ayon si Yonya, na sinasabi na napupuot siya sa mga Diyos na tinatrato ang mga ghouls na parang mga makasalanan. Nang maglaon, sa pag-uwi nila, malungkot na ipinagtapat ni Mikoto na hindi siya isang ghoul kundi isang Diyos. Ngunit alam na ni Haru ang tungkol dito, habang binabasa niya ito mula sa diksyonaryo ng ghoul noong unang araw niya. Bukod dito, hindi apektado si Mikoto sa kanyang sorcery. Nang marinig ito, binigyan siya ni Mikoto ng headlock,
Nagtatanong kung bakit hindi siya nagsalita ng mas maaga at nagsimulang makipag-away kay Haru. Tiniyak sa kanya ni Haru na palagi siyang magiging estudyante ng Class 2-3 at walang mapupuot sa kanya. Hindi nagtagal, kumalma si Mikoto, at pareho silang nangakong hindi maghihiwalay. Sa lalong madaling panahon, ang semestre ng Setyembre ay magsisimula, at sa sorpresa ni Haru, ang Tokyo Guy ay sumali sa paaralan upang mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga Diyos at ghouls. Ang kanyang pangalan ay Aisoboro, at si Haru ay nalulugod na makita siya. Ipinakilala na ngayon si Aisoboro sa ibang mga guro, at masigasig si Meki na maging kaibigan ang Diyos ng Kapalaran. Nang umalis sina Hatanaka at Haru, tinanong ni Meki si Aisoboro kung bakit siya sumali sa kanilang akademya. Casual na sumagot si Aisoboro na dumating siya bilang exchange program, at alam na niya ang tungkol sa kapangyarihan ni Haru, kaya sisiguraduhin niyang hindi siya magdudulot ng gulo. Hinawakan ni Meki ang kurbata ni Aisoboro at sinabi sa kanya na alam na niya ang tungkol sa kanyang kapatid na si Mikoto, kaya hindi niya dapat subukang guluhin siya. Hinatid ni Haru si Aisoboro sa kanyang klase, ngunit bago sila makapasok, humarap si Aisoboro sa kanyang kapatid, at nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan ng dalawa. Sinabi ni Haru na sa tingin niya ay kamukha ni Aisoboro si Mikoto, ngunit hinayaan siya ni Mikoto at pumasok sa loob. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Aisoboro ang kanyang sarili bilang kanilang homeroom teacher, at iniisip ng lahat na kamukha niya si Mikoto. Ngunit muling ibinasura ni Mikoto ang kanilang mga pag-aangkin, sinabing hindi niya kilala ang estranghero. Sa lalong madaling panahon, nagsimula sila sa isang maikling klase ng tula, at lahat ay natututo ng ilang bagay habang si Aisoboro ay tumutulong. Nagtatampo si Mami Kechi dahil hindi niya gusto ang pagwawasto ni Aisoboro sa kanyang tula at galit na galit, sinabi na mas gusto niya si Haru. Katulad nito, patuloy na binabalewala ni Mikoto ang bagong guro, nagtatanong lamang kay Haru. Pagkatapos ng tanghalian, tuwang-tuwang tumakbo si Haru patungo sa klase upang magbigay ng mga karagdagang aralin at tala kay Akisoma, ang catgirl, ngunit nawalan siya ng kumpiyansa nang makita niyang sikat na si Aisoboro sa mga kasamahan at si Akisoma ay kumukuha ng tulong mula sa bagong guro. Nanghihina, tumakbo siya ng buong bilis, at sinundan siya ni Mikoto, habang kinuha ni Zasheki ang cat notebook na aksidenteng nalaglag ni Haru. Nadatnan siya ng mga guro na nakakulong muli sa ilalim ng mesa, nagtatago sa kalungkutan dahil hindi niya matanggap na ang bagong guro ay mas mahusay kaysa sa kanya. Hiniling ng punong guro kay Hatanaka at Meki na kausapin siya at pakinggan ang kanyang mga problema. Humakbang si Hatanaka at nalaman mula kay Haru na nawalan siya ng kumpiyansa dahil hindi siya sapat para sa estudyante. Nang patuloy na sinisisi ni Haru ang kanyang sarili, nawala sa sarili si Hatanaka at sinimulang kabogin ang kanyang mesa, sinisigawan siyang lumabas. Pagkatapos ay humakbang si Meki, humiling kay Haru na mag-open up sa kanila at huwag mag-alala ng mag-isa, ngunit mas pinatahimik siya ni Meki pagkatapos niyang simulan ang pakikipag-usap tungkol sa walang jowa si Haru at iba pang mga bagay na walang kaparirakan. Samantala, hinahanap ni Mikoto si Haru, ngunit nilapitan siya ng kanyang kapatid. Tinanong ni Mikoto kung bakit siya sumali sa ghoul na paaralan sa kabila ng labis na pagkamuhi sa kanila. Hindi pinansin ni Aisoboro ang kanyang tanong at hiniling sa kanya na hanapin si Haru, na nagtatago sa silid ng guro, at mabilis na tumakbo si Mikoto. Hindi nagtagal ay nahanap niya si Haru at nagtanong kung bakit siya nalulumbay sa mga araw na ito. Iniabot niya ang kanyang kamay, hinihiling si Haru na lumabas, ngunit kapag hindi niya ginawa, binuhat niya ito sa kanyang lalamunan at hinayla palabas. Humihikbi si Haru, na sinasabing palaging mababa ang marka ng kanyang mga estudyante habang siya ay patuloy na inaayos ang kanyang sariling damdamin, at hindi makapagturo ng maayos tulad ni Aisoboro. Si Mikoto ay sumigaw sa kanya, na nagsasabi na siya ang pinakamahusay sa paraan niya, at kahit na ipinangako ni Aisoboro na taasan ang marka ni Akisoma, magagamit ni Haru ang kanyang kakaiba na paraan upang itulak ang kanyang mga mag-aaral at tulungan si Akisoma na makakuha ng 100 puntos. Bukod dito, gusto niya ang kakaibang pagtuturo ni Haru. Hindi nagtagal, pumasok si Akisoma sa silid at hiniling kay Haru na turuan siya dahil magalang niyang tinanggihan ang alok ni Aisoboro dahil gusto niya ang paraan ng pagtuturo ni Haru. Biglang pumasok ang ibang mga ghoul sa kwarto para iangat ang mood ni Haru. Isang masayang Haru ang yumakap kina Akisoma at Mikoto,
at hinihiling ng lahat na maging sarili niya. Tinitiyak nila sa kanya na ang mga talunan na tulad nila ay nangangailangan ng isang tulala na guro. Hindi nagtagal, nagsimulang humikbi si Haro at niyakap ang lahat.